Ang init ko. Tulungan mo ako. Sex sa kotse. Talaga namang todo na sila. Magbabala ako sa iyo. Kung maglalakas loob kang ibunyag ngayon, sabihin ito sa iba, hindi kita mapapatawad. 8. Ikaw. Napakaganda mo. Anong ginawa mo sa akin? Medyo komportable naman. Ikaw. Kalimutan mo na, para sa isang tulad mong mangmang. Kahit sabihin mo pa ng malakas, hindi naman paniniwalaan ng kahit sino. Umains ka na, lumayas ka dito, umins ka na. Dugo ng berhen, purong niyang nakatawan, ang dalawang nagkakaisa. Nabunyag ang banal na pupila. Pasaway. Banal na mata. Tei medical canon. Ako ay tanga. Hindi. Ako si Xiaoqi. Asawa ko. Xiaoya. Sa loob ng 5 taon ng aking katangahan, ang iyong masusing pag-aalaga sa akin, siguradong bibigyan kita ng magandang buhay. Asawa ko. Umuwi na ako. Oo. Ha ha ha. Mahal, saktan mo ako. Dali. Shen Rongrong. Shen Hongyuan. Anong ginagawa mo? Xiao Qi. Gago, bakit ka bumalik? Shen Rongrong. Binigay ko sa iyo ang aking puso't kaluluwa. Bakit mo ako niloko? Sa totoo lang sa iyo, Xiao Qi, kagabi, nakikipaglaro lang ako kay Young Master Shen sa isang roleplay para pasayahin siya. Binigyan niya ako ng Porsche bilang regalo. Gago. Hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo, buong buhay mo, hindi mo kayang bilhin. Siguro bulag ako. Para ma-inlove sa isang babaeng katulad mo. Ha ha ha. Nako. Xiao Qi. Hindi ka nata... Kung magpapatuloy ako sa pagiging hanga, hindi ko pa rin malalaman na ikaw itong boss, ang kapal ng mukha mo. Kaya kung hindi ka naman tanga, isa ka pa ring talunan at walang pera. Pero si Young Master Shen, ang yaman niya ay lampas 1 milyon. Ang pamilya namin ay nasa jade business. Hindi ka karapat-dapat. Babaeng makitid ang pananaw. Isang araw, luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Ano ang ipinagmamalaki mo? Nasa ospital ang kapatid mo, halos patay na siya. Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyari kay Xiaoya? Wala naman. Nang dati, nung kami ni Rongrong, ay nagmamahalan. Nahalata niya ako. Sumisigaw doon. Nagpalala sa akin ng nerbiyos. Hindi sinasadyang napadiin ng gas sa halip. Sa katawan niya. Ay nasagasaan siya. Ikaw nalintik ka. Gusto mo akong suntukin? Ako ay 8th-degree black belt. Basura na tulad mo sa ilalim ng tambak. Kaya ko lang igalaw ang daliri ko. At durugin ka hanggang mamatay. Ha ha ha. Sige na, Young Master Shen, kalma ka muna. Huwag kang bumaba sa antas niya. Tara na, sa kotse tayo. Hayaan mo akong palamigin ka. Maliit na boss. Hindi ka makapaghintay, di ba? Pasok ka sa kotse. Subukan natin ang mga bagong posisyon. Gagawin kita masaya. Ang cute mo alternasyon, Mr. Shen. Umalis ka sa daan. Shen Rongrong. Shen Hongyuan. Pagsisisihan mo ito sa bandang huli. Xiaoqi, di ba? Halos tapos na ang kapatid mo. Kung ngayong gabi, hindi mo kayang makalikom agad ang 1 milyong surgical fee. Pumunta ka sa ospital. Maghanda ng libing para sa kanya. 1 milyon. Meron akong Peerless Divine Pupils. Pumunta ka lang para mamili ng bargain. Siguradong makakalikom ng sapat. Gastos sa operasyon ni Xiaoya. White Marble, halagang 5 milyon. Iskulturang bato ng isang master sculptor, halagang 12 milyon. Isang tanawin ng mga bundok at ilog. Nakakalungkot, isa lang itong imitasyon. Halagang 28,000 piso. Boss, bumibili ng antigo, ano? Lan. Tanga. Akala ko ay, maaaring malalaking kliyente. Ilang araw na ang nakakaraan, gawa sa karton. Iniwan ko ito sa likod ng pinto. Kunin mo na at umalis ka agad. Huwag kang manghimasok sa negosyo ko. Lan. Narito ako para makakuha ng magandang deal. Hindi ako nandito para kumuha ng tira-tira.
Ang tulad mong maliit na tanga ay hindi makakakuha ng bargay. Sa pinakamagaling, makakakuha ka lang ng tira-tira. Bilisan mo. May darating akong mahalagang bisita mamaya. Boss Lee. Miss Liu, dumating na ang in-order ko. Nandito na. Kukunin ko na para sa'yo. Ikaw na tanga, bakit hindi ka pa umaalis? Ikaw pala. Magkakilala ka. Hindi. Mauna ka na at kunin mo ang mga gamit ko. CJ. Miss Liu, ito na ang Jade Dragon Blue and White Vase na in-order mo. Dahil sa blue and white vase na ito, hindi na ako pipilitin ni Lola magpakasal. Ang blue and white vase na ito ay peke. Anong pinagsasabi mo? Isang antigo, blue and white porcelain mula sa Yuan Dynasty. Ang halaga nito sa merkado ay milyon-milyon. Ang vase na blue and white na ito, nasuri ko na ito ng mga expert. Walang problema kahit ano. Kung hindi mo alam, huwag kang basta-basta magsasalita. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ay mga modernong replika na dekalidad. Tumahimik ka na nga. Miss Liu, isa lang siyang tanga. Huwag mo na siyang intindihin. Hindi siya sulit sa oras mo. Bukas ng ay handaan sa kaarawan ni Lola. I am fake mo para sa akin. CJ, hoy, ano nang ginagawa mo? Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, mapapatunayan ko sa'yo. Pero kung sasabihin natin, sa pagdating ng bukas ng gabi, pagsisisihan mo ito, huli na yan. Naku. Blue and white porcelain mula sa Yuan Dynasty. Makapal na glaze, kulay na may bahid asul, maputla na may kaunting halumigmi. Higit pa rito, ang inner wall nito ay may mamula-mulang base. Gayunpaman, ang blue and white porcelain na ito, ang katawan ay makinis at pino ang tekstura, tulad ng isang modernong handicraft. Kaya, isipin mo, siguradong hindi ito Yuan Dynasty blue and white porcelain. Paano nangyari yun? Paano ito Ang blue and white vase na ito ay peke. Tama siya. Di kalidad talaga. Hoy, okay ka lang ba? Bitawan mo ako. Mas mabuti pang magpaliwanag ka sa akin. Miss Liu, hindi ko rin alam. Midleman lang ako. Ganito, tatawag ako at magtatanong para sa pakiusap maghintay. Hello. Naka-off ang numerong tinawagan mo. Walang sumasagot. Walang blue and white vase na ito. Siguradong pipilitin ako ni Lola. Magpakasal kay Song Cheng. Kung talagang gusto mo ito, ang tunay na blue and white porcelain, matutulungan kita. Tutulungan mo ako. Ituring mo na lang, kabayaran ko para kagabi. Hindi ka tanga. Nakabawi ka na. Tapos ba, magpalit ng damit sa harap mo. Nakita mo lahat. Ah, talaga? Ang likot mo, matagal ka na palang nakabawi. Nagkukunwari kang mahina para samantalahin ako. Tama ba o mali? Ate Lan, nagkamali ako kay Ate Lan. Balik tayo sa usapan. Matutulungan mo ba talaga si Miss Liu na makahanap ng tunay na Yuan Dynasty Blue and White Porcelain? Miss Liu, kaya niyang kilalanin ang pagkatotoo ng Yuan Dynasty Blue and White Porcelain. Baka nga, makatulong talaga sa... Pero lahat ng perang magagamit ko ay nagastos na sa produktong ito. Hindi ba yan simple? Pumunta tayo sa antique market. Humanap na lang tayo ng murang mabili. Ate Lan, magkano itong banga? Ang likot mo, susubukan mong lokohin ako. Ano? Gamit itong basura? Hindi nga bagay sa kaserola. Mas karapat dapat pa ang puwit ko dito. Kung gusto, heto, 500 pesos para sa... CJ, 500, kinuha ko. Sasabihin mo pa rin hindi ka tanga? Pero kailangan nating magkasundo muna. Walang atrasan. Sige, hindi ako atras. Ito ang Yonche, pinakamalaking antique market. Makakakuha ba tayo ng magandang deal ngayon? Ikaw na ang bahala. Siguradong hindi ako bibigyan ka. O bibigyan. Sige na. Well, akala mo makakakuha ka ng swerte, tanga. Teka lang. Huwag mong sayangin ang dalawang kagandahan. Walang matitirang pantalon. Xiaoqi, ang dami mo talagang libreng oras. Nasa ospital ang kapatid mo. Imbis na magkalakal ka para makapag-ipon para sa bayarin sa ospital. Paano mo nagawang makipaglandian dito? Ano na pinagsasabi mo? Hindi ka makapagsalita ng maayos? Kung ganoon, manahimik ka na lang. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Ang mura nyo talagang dalawa. Ano? Paano naman makukontento ang isang tao sa isang kawawang walang pera? Hindi ka pa ba naloloko ng mga lalaki dati? Huwag mo nang pansinin ang babaeng to na walang kwenta. Tara na sa loob. Sino ang tinatawag mong malanding babae? Wrong. Hindi worth mapagalitan ng ganitong klaseng lalaki. Dalawang magagandang dilag. Ang pamilya namin ay nasa negosyo ng Jade. Medyo may alam din ako sa pag-appraise ng mga kayamanan. Basta't dumating kayo ngayong gabi, sundan niyo ako. Nangangako ako. Siguraduhin namin kikita kayo. Malaki ang kikitain. Hindi kailangan. Pumunta ka sa ibang lugar. Paano ka naman, maganda? Lumayo ka sa akin. Narinig mo ba yon? Umalis ka na. Ikaw na berde ang buhok na pagong. Ang swerte mo talaga, no? Dahil itong dalawang dilag, nagtitiwala sa iyo ng ganito. Kung gayon, paano kung magsugal tayo? Ano ang isusugal natin?
Magsugal tayo. Dito sa antique shop. Kung sino ang makakita ng mas magandang bargain, mas maraming pera ang mananalo. Kung mananalo ako, hayaan mo na lang itong 2 dilag. Dalhin ako sa hotel. Mag-chat. Kung mananalo ka naman, ang mga bargain na nahanap ko, ibibigay ko sa iyo ng libre. Siya. Pag-aari mo na rin. Walang kwenta. Kung kaya mong talunin si Shen Xiao, pupunta ako ngayong gabi. Laruin mo kung ano ang gusto mo. Nakakadiri ka. At hindi ko tatanggapin yan. Si Miss Liu at si Sister Lan, bilang pusta. Kung gayon, parang hindi ka. Naglalakas loob makipagkumpetensya, di ba? Duwag. Ha? Sige, sige na. Xiaoqi, hindi ko na kaya. Sigurado ka bang mananalo ka? Sige, tatanggapin ko ang pustahan niya. Kung sakaling matalo, samahan ko na lang siya sa hotel. Naniniwala ako sa iyo. Pustahan natin. Pero gusto kong magdagdag ng isang... Hanggat makakasama ko ang 2 magandang babaeng ito, magpalipas ng spring night ng magkasama. Kahit walang isang kondisyon, 10 kondisyon lang, ipinapangako ko rin sa'yo. Kung matalo ka, ikaw at si Chen Rongrong ay luluhod at tatawagin akong tatay. Sige. Okay lang sa akin na magkaroon pa ng isa, alaga. Xiao Chia. Kung hindi, hayaan ka pa rin magkaroon ng pareho, kaibig-ibig na maliit na babae. Lahad na nalinis, siguraduhing samahan si Young Master Shen. Ang ating Young Master Shen sa negosyo ng pagtatasa ng jade at kayamanan ay higit na nakakahigit sa maraming kilalang mga master. Sa kasanayan at kaalaman, SHH. Huwag masyadong magdiwang agad kung sino ang matatalo at kung sino ang mananalo. Hindi pa tiyak. Boss, dalhin mo ang bowl na iyon para makita ko. Medyo malalim ang pagkakabaligtad ng bowl, mababaw na base. Ito, mula sa Xuan era. Isang chicken heart bowl. Talagang ang siyang Master Shen. Makikita ko sa isang tingin. Sabihin mo ang presyo mo. 5 milyon. Sige, kukunin ko na. Hindi kasama. Ibinebenta mo ito. Hindi ito masyadong mura, di ba? Ang pusta na ginawa natin ay hindi nagsabi na hindi ko ito mabibili, di ba? kung hindi, bakit hindi ka rin maglagay ng 5 milyon? Bumili ng tunay. Oo, talaga. Walang hiya. Boss, ito, at iyan. Gusto ko lahat yan. Ihanda na. Xiaoqi, gaano nakalayo ang narating mo dito? Boss, magkano ang bato na ito? Sinasabi mo bang bato lang yan na pampatibay sa panang mesa? Wala itong kwenta. Gusto ko to. Sabihin mo ang presyo. Xiaoqi, nababaliw ka na ba? Ang dangal ko at ni Liu ay nakasalalay sa iyo. Para saan mo binibili itong walang kwentang bato na baka dapat? Tingnan mo ang iba. Kung hindi sapat ang pera, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Ang halaga ng batong ito ay higit pa sa lahat dito sa tindahan. Lahat ay mahalaga. Ha ha ha. Ang mga hanggal ay mananatiling hanggal. Ikaw at ang iyong walang kwentang bato, kumpara kay Ginoong Shen. Array. Maaari ka nang sumuko ngayon. Iligtas mo ang sarili mo sa kahihiyan para sa 2 ito. Matamis na dalaga. Nalinis na lahat. Ipadala sila sa kama ni Ginoong Shen. Mukhang ngayong gabi na ang gabi. Magkasama tayo. Magpapalipas ng gabi ng magkasama. Ikaw, Ha 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 ha. naiinis na talaga ako sa'yo. Kung talagang gusto mo, 200 piso at sayo na. Panatilihin mo ang sukli. Hanggal, punta tayo sa appraisal house kapag nakapagdesisyon na tayo. Hindi na ako makapaghintay. Para pagmasdan ng 2 ito. Magagandang babae. Ha ha ha. Liu, Lan, magtiwala ka sa akin. Tara na. Ano ang masasabi mo, Xiaoqi? Tingnan mo itong mga mamahaling antigo. Gamit ang walang kwentang bato mo, ay parang ikaw lang. Lahat ay basura lang na mababang uri. Ang mga bagay na ito sa mesa ay tunay ngang mga kayamanan. Ngunit pagdating sa halaga, lahat dito ay hindi makapantay sa batong ito. Dumating na siguro Huang. Siguro Huwag ay tunay nga ang kilalang punong tagapagsuri sa bansa. Hanggal ka. Tanong ko lang kung gaano mo pa katagal ipagpapatuloy ang pagpapanggap mo. Siguro Huang. Pakitingnan mo ng mabuti. Isang mangkok na hugis puso ng manok mula sa panahon ng Xuan. Presyo sa merkado, 5,200,000. Siyam na probinsya na Jade Dragon Cup. Presyo sa merkado, 6,500,000. Guro Huwag. Ito na ang pinakahuling kayamanan. Ito ay isang Imperial Snuff Bottle na ginawa sa palasyo. Tanging maharlika at nobilidad lamang ang pinapayagang gumamit nito. Presyo sa merkado, 10 milyon pataas. Ang 3 kayamanan ko ay nagkakahalaga ng higit sa 20 milyon. Talo ka. Ngayon, bumuhad ka. Tawagin mo akong... Hindi ko pa nga nasisimulan ang pag-appraise. Talagang kakaiba ka. Hindi nagmamadali ang emperador, pero sabik na ang eunuch.
Huwag mong ilalabas ang bulok mong bato para mapahiya ka lang, okay? Itong pinapahiya mo, kayang bilhin ang kalahati ng Antique World. Ha ha ha. Master Huang. Appraisal ng eksperto. Ordinaryong bato lang to. Walang kwenta. Masag na bato na ginawang prop ng mesa. Subukan mong talunin ako. Ang tanga mo talaga. Napahamak na tayong lahat. Hindi ko dapat sinunod. Master, pahiram muna sa akin. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ano to? Galing pa to sa Spring and Autumn period. Isang Royal Imperial Silk Carbine. Magkano kaya to? May market pero walang presyo. Napaka-historical. Irerekomenda ko sa'yo. Ibigay mo na lang sa gobyerno. May market pero walang presyo. Ibig sabihin, walang presyo talaga. Kung gayon, panalo pa rin ako. Huwag ka munang magdiwang. Bukod sa selyong ito, may isa pa akong bagay. Sister Lan, ibigay mo sa akin ang garapon. Hindi mo naman matatawag itong lalagyan ng ihi. Siguradong antik yan. Kung antik man yan, marami kaming ganyan sa bahay. Bibigyan kita ng 2. Ano, East Sea Night Pearl? Market price, 30 milyon. Ako. Ito ay bagay na galing sa labas, hindi kasama. Ang pustahan ay hindi nag-specify ng rules tungkol sa pagdala ng mga gamit mula sa labas na hindi bibilangin. Tama, lahat ng ito ay parin. Natutunan ko kay Mr. Shen. Ikaw. Tama. Kung alam ng ilan kung ano ang mabuti para sa kanila. Luhod na sila ngayon at humingi ng tawad sa ating Xiaoqi. Lumuhod para humingi ng tawad. Sister Lan, kailan pa ako naging bahagi ng pamilya mo? Papatawan kita. Hahamon ka bang saktan siya? Hintayin mo matapos ko tong lalaki na to. Ilalagay ko kayong 2 sa kulungan ng aso para sa kasiyahan. Oh my, Young Master Shet. Gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung sino si Young Master Shet? Si Young Master Shen ang panganay na anak ng pamilya Shet. Sa paningin ng pamilya Liu, ano ang halaga ng pamilya Shen niya? Pamilya Liu. Ikaw si Leo Roxo ng pamilya Liu. Ano sa tingin mo? Ngayon, kinikilala ko ang pagkatalo. Tara na. Hintay. May nakalimutan ka ba? Ano pa ang gusto mong gawin? Hindi ba sinabi ng ilan, kung matalo siya, itong mga bagay na ito, hindi lang niya ito ibabalik kay Xiaoqi. Kailangan din niyang lumuhod at tawagin si Xiaoqi na, tatay. Ikaw. Kung hindi mo tutuparin ang iyong pangako, gagamitin ko ang buong kapangyarihan ng pamilya para mawala ang pamilya Shen sa Yonshe. Sige. Sumusumpa ako. Tatay. Sige na nga. Hindi pa nga siya nakakasigaw. Tatay. Ang utang ng pananakit sa kapatid ko, kukolektahin ko ng may interes sa madaling panahon. Maghintay ka lang. Hello. Sige, nakuha ko. Ano ang problema kay Miss Liu? Liu, may problema ba? Sinabi ng lola ko na may mahalaga. Kailangan kong umuwi muna. Liu, kung gayon, umuwi ka muna. Kami ni Xiaoqi ang pumili ng Yuan Blue and White Porcelain. Ihahatid namin ito sa iyo pagdating ng tamang oras. Lan, malaki ba ang impluensya ng pamilyang Liu sa Yoncheng? Siyempre naman, sila nga ay isang pangunahing pamilya sa Yonshe. Hindi mo ba nakita kung gaano natakot si Ginoong Shen kanina? Pagkarinig tungkol sa pamilyang Liu, siya'y natakot na mabuti. Medyo may angking galing ka ngayon, ano? Nakakuha ng 2 magandang bentahan. Ano sa tingin mo? Nagbahagi ako sa aking kapatid. Nagkataon lang na pinalat. Xiaoqi. Mayroon din kaming kayamanan sa bahay. Halika, tingnan natin ito. Pero, Ay naku, wala nang pero-pero. Tara na. Xiaoqi. Ako, hindi ba ito maganda? maganda. Kung gayon ikaw, gusto mo ba ako? Gusto ko. Hindi pwede. Silan, hindi mo ba ako inanyayahang pumunta sa'yo? Gusto mo bang makita ang baby? Ako ang baby.
Ayaw mo bang makita ang aking katawan, Xiaoqi? Ngayong gabi, ako ay sa iyo, Xiaoqi. Ngayong gabi, akin ka. Lan, Huwag kang magsalita. Halikan mo ako. Kayo talagang mga walang hiya. Lan, okay ka lang ba? Silkon, bakit ka nandito? Darating na ako. Nahuli ko kayong Nagel loko. Mahal, paano mo nagawa akong lokohin sa ibang lalaki? Diborsyado na kami. Karapatan kong pumili kung sino ang gusto ko. Ano nang pakialam mo? Bakit mahalaga sa'yo ang diborsyo? Sa buhay na ito, palagi kang magiging akin. Sino mang magtangka sa'yo, papapatayin ko siya. At ikaw na bata ka. Nagtangka kang hawakan ng babae ko. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Ano nang ginagawa mo? Anong gagawin? Wala akong pera. Kahit may pera ka pa, hindi ko pa rin ibibigay sa'yo. Wala kang pera? Sakto, ang nagpapautang sa akin. Matagal nang gustong makipaglaro sa'yo. Ngayon, mas mabuti pang samahan mo siya. Papagbenta ko sa'yo ang sarili mo para bayaran ng utang. Papagbenta ko ang katawan mo para bayaran ng utang mo. Isa ka lang talagang puta. Puta. Naniniwala ako. Kapag nakilala mo ang mga pinagkakautangan ko, maiintindihan mo. Ano nga ba ang tawag sa tunay na puta? Halika, sumama ka sa akin. Bata, gusto mo bang mamatay? Ikaw ang gusto pang mamatay. Niloko mo ang babae ko. Naglakas loob kang saktan ako. Bata, patay ka na. Alam mo, ang pinagkakautangan ko ay si Kuya Leopard. Tapos ka na. Xiaoqi, paumanhin, kasalanan ko lahat na pinipigilan kita. Ayos lang, Lan. Siya ba talaga ang iyong dating asawa? Noong unang panahon, adik siya sa sugal, at nalunod sa utak. Hindi ko siya bibigyan ng pera. Sinaktan niya ako. Isang beses, umuwi siyang lasing matapos matalo sa pera. Sinaktan niya ako. Nakahiga ako sa ospital ng kalahating taon. Tapos, humingi ako ng diborsyo sa kanya. Talaga siyang isang puta. Xiaoqi, sa tingin mo ba ay mas mababa? Xiaoqi, sa tingin mo ba ay mas mababa? Mas mababa? Dinala kita dito. Nagpasimuno na aking akitin ka. Lahat ay may layunin. Isang layunin. Antike shop na binuksan ko. Lahat ay pinondohan ng pauta. Ang mga paninda ay ipinagbili rin ng consignment. Kamakailan lang ay dumating ang mga pinagkakautangan na humihingi ng bayad. Talaga wala na akong ibang pagpipilian. Kaya naisip ko, ibenta ang sarili kong katawan. Kapalit ng kumikinang na perlas na taglay. Lan. Noong mga panahong ako'y hangal at inosente, inalagaan mo kaming dalawa ni Xiaoya. Dahil nais mo ang perlas na ito sa gabi. Maari ko lang itong ibigay sa'yo. Hindi pwede ito. Bagaman ang perlas na kumikinang sa gabi ay nakuha ko ng mura mula sa aking tindahan. Ngunit sinabi kong hindi ako nagsisisi. Kung kumalat ito, mamaya, sino pa ang maglalakas loob na bumili ng antigong bagay sa tindahan ko? Kung talagang gusto mo itong ibigay sa iyong kapatid, ngayong gabi, manatili ka sa akin. Hello, kung hindi ka agad pupunta sa ospital para magbayad, palalayasin namin ang iyong kapatid. Huwag kang mag-alala, dadalin ko agad ang pera. Anong nangyari? Naka-ospital si Xiaoya. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Lan, pakiusap tulungan mo akong ibenta ang perlas ng gabi. Kahit mas mababa ang presyo ayos lang. Kailangan ko ang pera sa lalong madaling panahon. Walang pera pero gusto pa ring ma-ospital. Umuwi ka na lang at maghintay mamatay. Xiaoya, kamusta ka? Bro, ikaw ba talaga yan? Gumaling ka na. Xiaoya, pasensya na. Bulag ako. Si Chen Rongrong ang nagdulot sa iyo ng pinsala. Halika. Hindi ko ba sinabi? Pupunta ako para bayaran ang surgery fee. Bakit niyo pinatalsik ang kapatid? Mga talunan na tulad ninyo. Napakalaking gastos. Kakayanin nyo ba yan? Sino ang nagsabing wala tayong pera? May 1 milyon sa card na ngayon ipagawa na agad ang operasyon. Ang gandang babae. Ang presyong binanggit. Tama nga, 1 milyon. Gayunpaman, kung gusto mong lumabas ang babaeng ito, sa operating room, kailangan ng hindi bababa. Sa 2 milyon. Walang hiya ka. Hindi ka karapat dapat maging doktor ang tulad mo. Kung talagang hindi mo kaya. Ganito na lang. Samahan mo akong maglaro sa opisina sandali. Basta't pag nagustuhan ko ang kasama mo, sasagutin ko ang lahat ng bayarin niya para sa'yo. Ano sa tingin mo? Tara na, tara na.
Xiaoqi, dalhin natin si Xiaoya. Subukan natin sa ibang ospital. Huwag kang umasa dyan. Ako ang pangalawang hepe sa City Hospital. Walang mangyayari nang walang pahintulot ko. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang gamutin ka. Ngayong gabi, pwedeng matulog ka sa akin o kaya naman, hayaan na lang mamatay ang taong ito. Xiaoqi, anong gagawin ko? Mahigit 1 milyong piso lang ang pera. Hindi ito sapat na pera. Kuya, hindi na ako magpapagamot. Gusto ko nang umuwi. Xiaoya, huwag kang mag-alala sa pera. Kuya na ang bahala. Kaya kung bibigyan kita ng 2 milyong piso, maaari mo bang ayusin ang operasyon ng kapatid ko? Isang probinsyano ka lang. May ganyan ka bang pera? Ito ang nagniningning na perlas mula sa dagat silangan. Halaga sa pamilihan, 30 milyong piso. Ipamumusta ko ito sa ospital. Para sa operasyon ng kapatid ko, babayaran ko agad ang kulang na pera. Ang perlas ng gabi mula sa dagat silangat. Nasisiraan ka na sa kahirapan. Ang basurang ito. 30 milyong piso? Hindi ko nga ito bibilhin kahit 3 piso. Perlas ng gabi na nagniningning mula sa dagat silangan. Patriarch Zhao. Patriarch Zhao. Wala itong halaga, basura lang ito. Mas mabuti pang itapon mo na ito agad. Huwag mong hayaang madumihan ang mga kamay mo. Manahimik ka. Itong perlas ng gabi na nagniningning mula sa dagat silangan. Kanino ito? Akin. 30 milyong piso. Ipagbibili mo ba? Pinuno ng pamilya Zhao. Wala lang itong halaga, basura lang. Hindi talaga ito perlas na nagniningning sa gabi. Pakiusap, huwag kayong magpabudol. Paano ko ito hahawakan? Kailangan ko pa ba ng turo mo? Hindi po, hindi po. Ipagbibili o hindi? Ibenta o hindi ibenta? Ibenta. Pero kailangan ko ng pera ngayon para sa operasyon ng kapatid ko. Ipagawa agad ang operasyon. Ay charge mo sa akin ng mga bayarin. Opo, ang Patriarch. Hindi pwede, Patriarch Zhao. Walang kwenta. Ipagamot mo siya. Hindi ako comfortable. Buisit, naghahanap ka ba ng kamatayan? Patriarch Zhao, tulad ng nakita, hindi lang niya itinaas ang presyo agad. Nagbanta pa siyang makakasama niya ako sa pagtulog. Ang taong ganito ay hindi karapat-dapat maging doktor. Nagsasabi siya ng walang kabuluhan tungkol sa Patriarch Zhao. Hindi ako. Buisit, lumayas ka. Ipaalam ko sa di, siya mismo ang magsasagawa ng operasyon ng kapatid mo. Xiaoqi, dali mo pasalamatan ang Patriarch Zhao. Salamat, yan ang Zhao. Dad, lumabas na ang mga resulta ng tests. Walang problema. Hindi kayo makahanap ng kahit ano. Normal lang na walang makita sa mga tests dahil Master Zhao, hindi ito sakit. Sa halip, naapektuhan ka ng masamang enerhiya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Patriarch Zhao, pasensya na. Isa lang siyang tanga na taga-bukid. Nagsasabi lang siya ng walang kwenta. Huwag mo sanang seryosohin. Hindi ako nagsasabi ng walang kwenta. Simula bukas, sasuka ka ng dugo, tapos paralisis, hanggang mawalan ng malay, malalamon at mamamatay sa masamang enerhiya. Tumigil ka na. Sige, sabihin mo nga sa akin. Ako, ilang araw pa ako Kung hindi matatanggal ang masamang enerhiya, mayroon ka na lang 3 araw na natitira para ikaw. Ay ho, sinabi niya. Pag-isipan ng mga kahihinatnan. Patriarch Zhao, pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Talaga pong nagsisisi ako. Warner, ipababatid sa Dean, magsagawa ng operasyon sa kanyang kapatid. At bigyan din siya ng 30 milyon. Salamat po, Family Head Zhao. Salamat po, Family Head Zhao. Kung magsalita ka pa ng kalokohan ulit. Bantayan mo ang dila mo, baka maputol. Alam mo ba, kung anong klaseng tao si Head Zhao? Siya ang pinakatanyag na tao sa Yonshe. Ang pinakamayamang at pinakamakapangyarihang magnate. Kahit ang mga pamilyang Song ay hindi naglalakas loob na galitin siya. Ngunit kaya mo pa rin siyang lapastangani. Paanong nilaik mo siya sa harap niya? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko alam ang sasabihin ko tungkol sa... Bro. Ate Lan. Xiaoya, nagising ka na. Matagumpay ang iyong operasyon. Sabi ng doktor, magpahinga ka lang ng 1 buwan pa at maaari ka nang lumabas ng ospital. Hello. Okay. Naiintindihan ko. Ate Lan, anong problema? Ang birthday banquet ng matriarch ng pamilya Liu ay malapit na magsimula. Miss Liu, agad nilang gustong maihatid namin ang blue and white horse sa kanila. Ate Lan, pakiusap, alagaan mo muna si Xiaoya para sa akin. Pupunta ako para pumili ng isang mahalagang blue and white porcelain para kay Miss Liu ngayon. Pipili ako ng isang bihirang kayamanan mula sa Yuan Dynasty. Lola, ngayon ang iyong napakagandang kaarawan. Ang Northern Song Dynasty Dingware White Glazed Bowl na ito ay regalo na pinili naming mabuti ni Xiaoming para sa iyong kaarawan. Ang white glazed bowl na ito. Hindi ba mahal ang presyo? Ay hindi po, Lola, hindi ito mahal. 1,300,000 piso lang ito para sa iyo, Lola. Ay, mabuti. Ikaw at si Tinti, napakabuting loob nyo. At Roxu, ngayon ang kaarawan ni Lola.
Nasaan ang regalo mo? Nabibili ko na, Lola, ang paborito mong Yuan Blue and White Porcelain. Yuan Blue and White Porcelain. Kung gayon, bakit hindi mo ipakita sa akin? Para kay Lola, ha? Hindi mo talaga nakalimutang bumili ng anuman, di ba? Mukhang wala kang dala. At lahat ng kasinungalingan tungkol sa Yuan Dynasty Blue and White Porcelain. Lola, huwag mong hayaang lokohin ka ng iba. Parang niebe. Ang Yuan Dynasty Blue and White Porcelain na ito, nabibili mo ba ito o hindi? Ako, Miss Liu. Miss Liu. Ang iyong Yuan Dynasty Blue and White Porcelain dumating na. Lola, ang Jade Dragon Blue and White Vase na ito. Ang regalo para sa iyong mahabang buhay na inihanda ko para sa... Sige. Mayaman at matingkad na mga elegante at maringal. Ito ay tunay na piraso mula sa Yuan Dynasty Blue and White. Tama. Xiaoqi. Salamat. Lola, ikaw dyan, mas mabuting mag-ingat. Sinasabi nila ang kasamang ito na si Li Roxu. Naloko ng husto, gumastos ng malaki para bumili ng peraso. Siguro, iyan na nga. Oo, Lola, ang mga kalakal sa merkado ngayon ay pawang mga peke na mukhang totoo. Huwag kang manloloko. Rock, nagbayad ka ng malaki para sa isang piraso ng basura na Yuan Blue and White. Kupal. Nang ahas na lokohin ako ng basura, tapang mong lokohin ako ng mga depektibong gamit. Lola, Madam, ang piraso ng basura na binili ni Roxu ay sinira ko na. Ang piraso ng Blue and White Porcelain na ito mula sa Yuan Dynasty ay totoo. sino ka para magdikta? Kung sabihin mong totoo, totoo nga. Tama. Kung sabihin kong totoo, totoo nga. At alam ko rin, ang white glazed bowl mo ay peke. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ay na-authenticate talaga ng isang antique expert na hinanap ko. Binili ko ito ng 13 milyon. Sinaunang dingware, ang mga may mga marka ng luha sa labas ay totoo. Ding porcelain noong high temperature firing. Ang malinaw na glaze ay dumadalot pababa sa base na bumubuo ng mga hindi regular na marka ng luha. Ngunit ang mga marka ng luha sa base ng white glazed bowl na ito ay maayos at pantay na nakalinya na parang sadyang idinagdag. Higit pa rito, ang dingware ay nahahati sa dalawang uri. Ang malalaking ring foot base ay may bamboo fiber brush marks. Ang maliliit na ring foot vessels ay wala. Ito ay isang malaking ring. Madam, maaari kang tumingin. Ang base ng white glazed bowl na ito, mayroon bang bamboo fiber brush marks? Ano na naman ito? Ang ding porcelain na ito ay may malaking circular foot base. Walang bamboo fiber brush marks. Ito. Tingnan mo ang ekspresyon ng lalaking ito. Alam na niya siguro noon pa man na ang white glazed bowl na ito ay peke. Tumahimik ka. Bigyan niyo ako ng paliwanag, kayong dalawa. Lola, pasensya na po. Ang white glazed ding silk bowl na ito, binili namin ni Xiaomi. Gumastos kami ng malaki para dito. Wala sa amin ang nakakaalam na peke ito. Opo, Lola, nalinlang din kami. Talagang hindi. Walang pekeng gamit na nila yon para lokohin kayo. Umalis na kayo, dalhin niyo na ang bowl. Lola, may hiling lang ako sa inyo. Rock Zoo, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, Lola. Isinamo ko, ibalik nyo na. Ang kasal ko kay Song Chenji. Ano? Nandito na si Mr. Song. Nagmamakaawa ako na bawiin ninyo ang kasunduan sa kasal namin ni Song Chenji. Ano? Narito na si Mr. Song. Song Chenji. Ginang, ang kabayong Tang Dynasty Tricolor Glazed Horse na ito, naway ang inyong kaligayahan ay kasing lawak ng karagatang silangan at ang inyong mahabang buhay ay kasing taas ng timog bundok. Masyadong maalalahanin si Song Xiao. Ito, Si Master Chin, ang pinakasikat na calligrapher sa aming Cloud City. baka ikaw ang sinasabi nilang ang isang karakter mo ay katumbas ng kayamanan. Kilala bilang dalubhasa sa kaligraphiya, Master Chin. Labis mo akong pinupuri, Ginang. Bahagya lang akong bihasa sa kaligraphiya. Hindi ko matatanggap ang titulong dalubhasa sa kaligraphiya. Master Chin, masyado kang mapagpakumbaba. Sa mundo ngayon, mayroon pa bang calligrapher na makakapantay sa'yo? Ginang, alam kong gusto mo ang mga lumang porselana at pati na rin ang mga landscape calligraphy at pinta. Kaya, espesyal kong inimbita si Master Chin. Para sa'yo, isulat ang karakter para sa kahabaan ng buhay bilang isang pambati at ang sertipiko ng kasal namin ni Rox. Sertipiko ng kasal. Lola, kilala si Master Qin sa buong mundo. Hindi mabilang na mga maharlika ang gagastos ng malaki. Ngunit mahihirapan makakuha ng isang karakter. Lalo na, ang personal na isulat para sa inyong mahabang... Opo, Lola. Ito ay personal na isinulat at ibinigay ni Master Chin para sa pagdiriwang ng kaarawan. Iyon ay isang karangalan. Kahit ang mayayaman at makapangyarihang opisyal ay masasabi lang na pinapangarap. Sige. Pakiusapan si Master Chin. Ting, para kay Master Chin, ihanda ang 4 na kayamanan ng silid-aralan. Sandali lang, Ginang. Nagpunta ako para imbitahin si Master Chin na dumating, ngunit malaki ang naging kapalit nito. Bago pa man sumulat si Master Chin, hindi ba dapat muna tayong mag-usap tungkol sa kasal namin ni Roxu? Pag-usapan ba natin ang tungkol sa kasal ko kay Roxu? Ginoong Song, hanggat nakasulat ang mga salitang ito, mapapasaya si Lola. Maaari mong iwi si Li Rox at gawin ang anumang gusto mo. Hindi ba, Lola?
Hanggat sumusulat si Guruchi ng pambati para sa aking kaarawan, ang tungkol sa inyo ni Rockzu ay agad nang mapagdesisyonan. Bilang si Zu, sinabi ko noon, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Paumanhin, Ginoong Song, hindi kita mapapakasalan. Bakit? Dahil may kasintahan na ako. Kasintahan? Sino siya? Sino ang naglakas loob? Naglakas loob na agawin ng aking babae, si Song Chengjia. Lumabas ka na. Ako ito. Ako ang kasintahan ni Snow. Ikaw si Xiao Qi. Ginoong Song, kilala niyo ba ang ginoong ito? Higit pa sa pagkakakilala sa kanya. Si Chen Rongrong iyan, ang kanyang dating kasintahan. Niloko sa loob ng 3 taong buo. Akala ko malubha, mayroong kakayahan. Naabot langit, nagkataon na isa lang pala itong may damong tumutubo sa ulo. Isang berdeng pago. Leo Rockzu, ang mura mo talaga. Hindi ka ba nakakita ng iba? At nakakita ka pa ng tanga para magpanggap na iyong kasintahan? Hindi siya. Nakabawi na siya. Paano kung hindi isang mahirap pa rin para sa aming Ginoong Song? Hindi man lang karapat dapat maging ask. Tama. Si Ginoong Song ay kayang magregalo ng Tang Tricolored Horses at inimbitahan pa si Guruchi para personal na sumulat ng pambati sa kaarawan. Ikaw, tanga, ano ang maibibigay ko kay Lola? Isang kabayo na may 3 kulay na glaze lang. Kung magugustuhan ng ginang, maaari akong mangolekta ng lahat ng antigo. Mula sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. At ang ginang ay kinuha ang kanyang brush para magsulat ng mga pagbati sa kaarawan. Sanay din ako sa kaligrafiya. Kayang sumulat ng mga sulat na ikalulugod ng ginang. Nandito si Master Chin. Paano naman ang iyong pagkakataon? Hindi ako pinakailangang mas masahol pa sa kanya. Si Aoki, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Si Master Kin sa mundo ng kaligrafiya ay ginagalang bilang dalubhasa sa kaligrafiya. Bata kang walang alam, paano mo nagawang maging bastos sa harap ko? Dahil kampante ka. Maglakas loob na hominin si Master Chin sa isang patimpalak ng kaligrafiya. Si Aoki, hindi ka mananalo laban kay Master Kin. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala. Bakit hindi subukan? Sige, yan ang sinabi mo. Ginang, saksi ka, ang mananalo. Makukuha si Leo Rockzu. Ang matatalo ay kailangang humiga sa lupa at hubad, tapos umalis. Sige. Isang hanggal na tulad mo, maglakas loob na makipagkumpetensya sa kaligrafiya kay Master Chi. Maghintay ka lang na mapahiya, hubad na hubad, tapos umalis ka na. Lee Roxy, mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti ang kung paano pagsilbihan ng maayos si Masters dahil ang taong ito, tiyak na matatalo. Dumadaloy na parang ulap at tubig, malalakas na brush strokes. Talagang karapat dapat kay Master Chi. Hindi na kailangan sabihin pa. Ang titulong Saint of Calligraphy ay hindi binibigay ng walang dahilan. Natapos ko na ang pagsusulat, pakisilip po, aking marangal na ginang. Ang sulat ay dumadaloy na parang dragon at ahas. Tapos sa isang iglap, bawat karakter ay may banal na inspirasyon. Talagang isang master ng calligraphy. Hindi tulad ng ibang talunan na puro salita lang ang kaya. Tanga, nakita mo na ba ang mga sulat ni Master Chi? Sa tingin mo, may paghahambing pa ba? Ano ang paghahambingan? Habaran mo sarili mo at lumuhad para humingi ng tawad. Sa totoo lang, ang calligraphy na ito, medyo ordinaryo lang. Mayabang na bata. Kung kaya mong sumulat ng mas magandang calligraphy kaysa sa akin, iiwan ko ang mundo ng panitikan, hindi na hawakan ng panulat. CJ, tandaan mo ang sinabi mo. CJ, Akala ko mas magaling ka pa dyan. Kahit ang mga random na gasgas ng aso ay mas maganda pa kaysa sa sulat mo. Tanga ka ba talaga? O nagpapanggap ka lang? Nawawala ang isang tuldok sa ilalim ng karakter para sa longevity. Alam mo ba paano sumulat? Hindi mo nga maayos ang mga karakter. Gusto mo pang hominin si Master Chi? Ang pagtawag sa kanya na idiot ay sobra ng pagbibigay pugay. Si Aoki, ang karakter mo para sa key longevity ay kulang ng isang tuldok. ginawa ko ito ng sadya. Parang pagdagdag ng finishing touch sa mga sinaunang alamat. Ngayong araw ang birthday banquet ng Old Mada, kaya naman mahalaga ang hawak na ito. Kailangan ng iyong kagalang-galang na presensya para idagdag ang finishing touch. Ito ang sining ng pagpapakita ng hindi nakikita sa katotohanan. Isang teknik na natatangi sa Book Immortals. Master Kin, itong sulat kamay na ginawa ko. Paano kung... Aminado na akong talo. Mula ngayon, magre-retiro na ako sa mundo ng panitikan. Hindi na muling hahawak ng panulat. Young Master Song. Kung tama ang pagkakatanda ko, mukhang ang natalo ay kailangan hubad at gumapang palabas dito. Pagod ka na bang mabuhay? Ngayon mukhang
Young Master Song, sinusubukan mo bang balikan ang iyong salita? Eh ano kung ganoon? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Song. Isa ka lang na taga-bukid. Hindi ka karapat-dapat na lumuhad sa harap ko. Hindi yan sulit, Xiaoqi. Ang pamilyang Song ay hindi mo basta-basta makakalaban. Kung ganoon nga. Kung ganoon, iguguhit ko pa ang isang bagay para kay Young Master Song. Ano ang ginuguhit niya? Ano pa ba? Siguradong narinig na. Natakot ng husto sa reputasyon ng pamilyang Song. Gumuhit ng scroll bilang paumanhin kay Young Master Song. Young Master Song, nakuha ko na. Ingatan mo. Mukhang hindi ka kasing tanga ng inaakala ko. Matalino ka pa pala. May isip mo palang magpadala ng painting bilang paumanhin sa akin. Kung nasiyahan ako pagkabasa nito, ang sertipiko ng kasal namin ni Roxu ay isusulat mo rin. Ano to? Maliit na hito. Ang hito na to, masyado pang malaki ang pagkakaguhit. Gawin mo itong ganito kalaki. Tama lang yan para kay Young Master Song. Teka, Young Master Song, payo ko lang, huwag mo yan punitin. Manood kang mabuti. Ito ang iyong kapalaran. Tulad ng painting na ito. Kaya pala ngayong taon pa rin. Zodiac year pa ni Young Master Song. Lalakas ng loob mong linlang. Sinabi ko sa'yo, huwag mo itong punitin. Dahil nanalo si Xiaoqi, Lola. Ang kasunduan ko ng kasal sa pamilya, maaari na bang kanselahin ngayon? Ginang, ang engagement namin ni Roxu ay kayo mismo ang nagtatag. Kung kakanselahin ninyo ang engagement ngayon, ito ay direktang paglapastangan sa reputasyon ng aming pamilya. So, anong kahihinatnan? Tiyak na malinaw ninyong nauunawaan sa inyong puso. Ginoong Song, isinusugal mo ang reputasyon ng pamilya Song para takutin ako. Pinapaalala ko lang po sa inyo, malayo sa banta. Rockzu, ang pulubing ito ay hindi karapat-dapat sa kanya. Ang aming pamilya Liu ay itinuturing na kilalang pamilya. Kung maglakas loob kang putulin ng engagement sa harap ng lahat ng pangunahing pamilya, ay mananatili silang nakayuko. Ngunit pumayag din po kayo kay Xiaoqi na kung mananalo siya, magkasama pa rin kami, Roxu. Ang pamilya Liu po namin ay isang kilalang angkat. Ang sinabi ng Lola ay tiyak na hindi babawi. Ngunit Lola, hindi nyo ba laging gusto ang maalamat na killing Jade kung ang tanga na ito ay magagamit bilang bigay kaya? Kung gayon, ang pagpapakasal kay Rockfoy sa kanya. Anong problema? Oo nga. Paano kung hindi niya ito maibigay? Kahit pa kami ay ipakasal si Roxu kay Ginoong Song, walang sino man ay magsasalita pa rin ng chismis tungkol sa aming pamilya Leo. Sige, sa loob ng kalahating buwan, kung maibibigay mo ang Killing Jade, bilang bigay kaya sa aming pamilya Leo, kung gayon, ipakakasal ko sa iyo si Roxu. Kung hindi, ipakakasal ko si Roxu sa pamilya Song. Ang killing Jade ng Lola ay palaging isang napakahalagang kayamanan at matagal nang nawawala. Kahit may pera, hindi ito mabibili. Saan nyo inaasahang mahahanap ito ni Xiaoqi? Problema yan ang tanga na dapat lutasin. Sa loob ng kalahating buwan, kung hindi mahahanap ang killing Jade, kung gayon, masunurin ka, pakasal kay Ginoong Song. Killing Jade, yan ba? Pagkalipas ng kalahating buwan, dadalhin ko ang Killing Jade para mag-alok ng kasal sa pamilya Liu. Xiaoqi, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ginang, itong inutil na ito, talagang imposible. Mahahanap ang Killing Jade. Uuwi muna ako para maghanda sa kasal. Pagkalipas ng kalahating buwan, personal akong pupunta sa iyong pintuan para pakasalan si Leo Roxu. Mr. Song, sige na. Napahiya mo ako sa harap ng lahat, maghintay ka lang. Masyado kang padalos-dalos. Si Song Chengji ay isa, maliit na tao na nagtatanim ng sama ng loob. Pinahiya mo siya sa publiko ngayon. Hindi kanya kailanman papayagan. Ang bagay na ito, kasalanan ko ang pagkakalagad sa iyo dito. Ito ang perang naipon ko sa mga tao. Kunin mo, umalis ka agad sa Cloud City. Huwag ka nang bumalik. Paano ka kapag wala ako? Ano pa ang magagawa? Pakasalan si Song Chengji. Huwag kang mag-alala, tiyak kong mahahanap ko ang Killing Jade. Xiaoqi, hindi kita maaaring saktan hanggat pakasalan ko si Song Chengji. Ayos na ang lahat. Tatay. Ang panganay na anak ng pamilyang Shen, si Shen Hongyuan, kasama ang kanyang kasintahan na si Chenro, sinabing may usapang pangnegosyo na pag-usapan sa iyo. Siya. Hindi siya karapat-dapat na makipagnegosyo sa akin. Dad, may problema ka ba? Wala lang. Magpahinga ka at gaganda ang pakiramdam mo. Dad, ang mga sintomas ay lahat tama ang hula. Ni Xiaoqi, baka nga, talagang may sumpa ka ng masamang espiritu. Dali mo siyang ipatawag. Ate Lan, ang ganda ng suot mo. Pupunta ka ba sa date? Sa panaginip, may auction sa Cloud City sa Makalawa. Mga big shot at ihilang ang dadalo. Sana makilala ko sila. Isa o dalawa. Kung may mga artifacts na nakatambak sa may bebenta. Inimbitahan ako ng kaklasiko sa isang party.
Sabi nila, matutulungan daw nila ako makakuha ng invitation. Balak mo bang mangakit ng mga big boss na yan? Pagsasabunutan kita, maniwala ka man o hindi. Naibigay mo na ba ang Yuan Blue and White Porcelain kay Miss Naipadala na. Ate Lan, narinig mo na ba ang Kirin Jade? Naman, talagang isang kayamanan na hindi matatawaran. Pero nawala na sila sa loob ng maraming taon. Sabi nila, may nag-alok ng gantimpalang 1 bilyon. Pero wala pa ring bakas na nakita. Bakit mo tinatanong yan? Gamitin mo yan sa pag-propose ng kasal. Pag-propose ng kasal. Sweetie, tapos na ang pag-ikot mo. Hindi ka ba nagpapakalakas dati? Nakipagtalik ka sa babae ko. Naglakas ka ng loob na saktan ako? Isang inutil na buli na umaasa sa kapangyarihan ng iba. May lakas ka ba para pakawalan? Ayusin natin ito ng paisa-isa. Ako. Bata, alam mo ba kung sino ako? Ang leopard boss na binabanggit niya. Noong muli, pinadala ko itong sag-alerong ito para kunin ng pera para sa akin. At isama rin itong babae. Padalhan mo sa kama ko. Pero sinira mo, maliit na paslit ka. Sabihin mo sa akin, paano natin aayusin ang usaping ito? Paano mo gusto itong kalkulahin? Dali ng palakol. Paano kung ang kamay mo lang? Pumili ka, kaliwang kamay o kaya'y kanang kamay. Pakawalan mo siya. Lumapit ka sa akin kung may gusto kang sabihin. Manahimik ka. Hindi ako pipili, hindi ako pipili. Hindi ka pipili, ako ang pipili para sa'yo. Kung gayon, ang kanang kamay. Tigil. Pera lang ang gusto mo, hindi ba? Ibibigay ko sa iyo. Ate Lan, Ayos ka lang ba? paumanhin Ate Lan. Kung kaya kong lumaban ng mas mabuti, may pagtatanggol kita. Nadamay ka dahil sa akin. Ito na ang lahat ng pera ko. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag mo na akong makita muli. Oh, ang iyong pagka-cute mo. Hindi mo man lang ibibigay ang perang hinihingi ko para sa gwapong yon. Binigay mo lahat ng pera mo. Sa kanya, hindi ba? 6,000. Sige, ngayon papatayin kita. Kalimutan na ang usaping pera. Pero mayroon pa akong ibang usapin. Ano pa ang gusto mo? Ang asawa mo ay mayroon na. Isinuko mo ang buhay mo sa akin. Nabenta ka na ngayon sa aking libangan. Zokon, isa kang kumpletong salot. Kasalanan mo lahat ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging kasing bilis na ipadala ka sa lugar na iyon. Hintayin mo muna kami ng mga kapatid ko kapag nagsawa na kami sa paglalaro. Pag gagawin kang host sa club, Maglakas ka ng loob. Nandito ako para sa'yo. Wala sa inyo ang mga ngahas. Hawakan kahit isang hibla ng buhok ni Ate La. Tama na kayo, lahat. saan galing itong paslit na ito? Naghahanap ng kamatayan, ha? Bugok ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang anak ni Zhao Shenshen. Ano? Ano, Zhao Shenshen? Anong lakas ng loob mo, binibini? Ang kapal ng mukha, paano mo nagawang saktan ang kagalang-galang na bisita ng pamilyang Zhao? Sino itong kagalang-galang na bisita? Xiao, ayos ka lang ba? Siya ang ating iginagalang na bisita. Lumapit ka rito. Humingi ka ng tawad kay Xiao. Mr. Zhao, hindi ko napansin ang iyong kahalagahan. Hindi ko alam. Ikaw ay respetadong bisita ni MS Zhao. Parang wala lang ako sa'yo. Hayaan mo na lang. Kumusta si Ate La? Xiao Qi. Lahat kayo, lumuhod. Ang mga tao ni Xiao, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Mr. Zhao, talagang hindi ko problema. Siya yun. Siya talaga yun. May utang siya sa akin na pera sa sugal. Hindi niya kayang bayaran. Kaya inalok niya ang asawa niya para bayaran ang utang. Kung hindi, kakainin kita. Magpakatatag ka. Hindi ko magagawa kahit kailan. Ikaw ang nagkagusto sa babae ko. Pag-set up sa akin. Sadya mong pinapirma ko ng kontrata ng pagkaalipin. Manahimik kayo, lahat. Xiao, ang buhay ng mga taong ito, nasa iyo ang desisyon. Susunod si Ate Lan sa'yo. Asawa ko, nakikiusap ako. Pakibitaw mo na ako, ha? Ipinapangako ko sa buong buhay ko. Hindi na kita guguluhin muli. Huwag mo na akong tawaging misis ko. Lumayas ka na dito. Xiao, gusto kang makita ng tatay ko. Sumama ka sa akin. Hindi ako panatag na mag-isa si Ate Lan. Sasama ako sa'yo mamaya. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Sumama ka sa akin ngayon, di. Sumagot ako. Mamaya na lang ako pupunta. Xiao Qi. Nakatira ako sa Imperial Residence. Tawagan mo ako pagdating. Xiao Qi.
Huwag mo na akong ipagtanggol. Laban kay Miss Zhao. Hindi siya ang tipo na kaya natin galitin. Galitin kung kailangan. Para sa'yo, sulit na sulit. Lilan, lahat ay dumating na. Bakit wala ka pa dito? Gusto mo pa ba o hindi? Ang auction invitation. Pinipilit nila akong pumunta agad. Xiaoqi, pinipilit ako ng kaklasiko. Dapat magmadali ka rin sa Emperor's Residence. Huwag mong patagalin ang paghihintay ng Zhao family head. Okay. Xiaoqi, walang kwenta kang basura. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, si Patriarch Zhao ang nag-imbita sa akin. Anong uri ng tao si Patriarch Zhao? At ano namang estado mo? Mag-iimbita ba siya ng tulad mo? Green Turtle. Oo. Kami ni Shen Xiao ay nandito na ng kalahating araw at hindi pa rin makapasok. Dahil sa iyo, anong kwalifikasyon mo para makapasok? Iyan ay dahil hindi ka kwalipikado. Sa isang tawag ko lang, may papasangkot ko ang Zhao family head. Lumabas ka at sundo. Tingnan mo tong engot na to. Ano ba tong kahibangan na to? Kaya pang sabihin ng malakas. Para lang yang utot ng aso. Kung siya ang tumatawag, tatawagin niya ang pinuno ng pamilya Zhao. Pagkatapos, dito ako magsisimula. Luluhod ako at gagapang palabat. Kung gayon, ikaw ang gugulong ng nakaluhod. Sabihin sa pinuno ng pamilya Zhao na dumating na ako. Gago, mahilig kang umarte, di ba? Handa na ang lahat ng business card. Tama, paano mo maihahambing ang sarili mo sa pinuno ng pamilya Zhao? Lalabas siya para salubungin ka. Bilisan mo, bilisan mo. Ginoong Xiao. Patriarch Zhao. Ako si Shen Hongyuan mula sa pamilya Shen. Nandito ako para makipag-usap tungkol sa kooperasyon sa inyo. Ang pamilya Shen mo ay hindi kwalipikado para makipagtulungan sa akin. Kung gayon, ano tong walang kwentang tanga na to? Hindi ka nga kwalipikadong pag-usapan ng kooperasyon. Paano ka naglakas loob? Si Dr. Xiao ay isang pinarangalang bisita na inimbitahan ng aming pamilya Zhao. Ang paglapastangan kay Isaac Xiao ay paglapastangan sa pamilya Zhao ko. Pinarangalang bisita. Ginoong Zhao, siguro'y napagkamalan mo ako. Isa lang siyang berdeng buok na pago. Paano niya magiging isang iginagalang na bisita ng angka ni Zhao? Oo, Ginoong Zhao. Isa lang siyang mahirap na dukha mula sa probinsya. Hindi ko alam. Gaano mo nakatagal iniisnab ang desperadong lalaking yan? Tama, tama. Tumahimik ka. Si Dr. Xiao ay inimbita ko para gamutin ang aking ama. Gamutin. Kung gayon, mali ang tao na tinutukoy mo. Itong bata, ano ang alam niya sa pagpapagaling ng mga sakit? Tama, pinuno ng angkan ni Zhao. Ngunit pagdating ng panahon, paano kung mapatay ka namin sa paggamot? Pagkatapos pagdating ng pagsisisi, huli na ang lahat. Ngunit kung gusto niyang pagalingin ang sakit, maaari kitang tulungan na subukan. Oo. Sige na, sige na. Ikaw, Ano sa tingin mo, Ginoong Xiao? Dahil nagsalita na ang pinuno ng angka ni Zhao, malugod ko na itong tatanggapin. Paano mo gustong subukan? Madali lang. Sabihin mo lang, may sakit ba ako? Madali kang magalit dahil sa sobrang init ng atay, kawalan ng balanse sa hormones, at hindi regular na buwan ng dalaw. Pinakaimportante, mayroon kang almoranas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw ang may almoranas. Sino ang may almoranas? Mayroon ka bang almoranas? Hindi mo ba alam, Ginoong Shen? Ito ay parang bulag na pusa na nakahuli ng patay na daga. Nangangahulugang, swerte lang. Bukod pa rito, siya ang iyong dating asawa. Alam mo na may almoranas siya. Ito ay normal na lang. Ginoong Shen, huwag mo siyang pakinggan. Kalokohan na naghahasik ng alitan. Ang katawan ko. Ikaw lang ang nakakita. Bata, nagpalad ka sa hula mo kanina. Kung talagang may kakayahan ka, subukan mong manghula kung may sakit ako. Mali ang isang salita at kukunin ko ang buhay mo. Ikaw. Kakulangan sa esensya ng bato. 3 segundong lalaki, laging umiinom ng kung ano-anong gamot. Sakit sa tiyan, kung tama ang hula ko, 3 araw ka nang hindi nagbabawas. Mga walang kwenta ang sinasabi mo. Sobrang tapang ko talaga. Tama, ito mismo ang kalagayan mo. Kailangan mong umutot para guminhawa. Hayaan mong tulungan kita. Anong problema ni Shen Xiao? Anong nangyayari? Anong problema? Sakit sa tiyan. Hindi ko na kaya pang pigilan. Banyo, kailangan ko ng banyo. Miss Zhao, nasaan ang iyong palikuran? Bilis, hayaan mong gamitin agad ni Young Master Shen. walang palikuran sa pamilya namin na Zhao. Hindi na kaya pang pigilan. May banyo sa kabilang kalsada. Tara na. Sandali lang, may nakalimutan ka ba? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ikaw mismo ang nagsabi. Basta ang ulo ng pamilya Zhao ay lumabas para salubungin ako. Luluhod at gagapang kang lalabas. Si Mr. Xiao ay aking kagalang-galang na bisita. Kung hindi ka susunod sa kanya, wala akong pakialam. Ang iyong pamilyang Shen ay malulugi bilang resulta. Akala mo matigas ka? Hintay ka lang. Huwag mo akong tingnan. Hindi ko kailangan ang tulong mo sa pagpapagaling. Ginoong Xiao. Pakiusap. Salamat.
Mikal na Dr. Xiao, tungkol sa sumpa na ito, maaari mo bang mas maging tiyak? Ang masamang aura. Nagmumula sa singsing sa hinlalaki na ito. Ang singsing na ito, isinuot ko na ito ng mahigit 1 dekada. Hindi pa nagkakaroon ng problema dati. Kung hindi ka naniniwala, hayaan mo akong tulungan kang buksan ang iyong ikatlong mata at makita. Ginoong Zhao, tingnan mo muli. Nasakop ka na ng masamang enerhiya. Kahit masira ang singsing sa hinlalaki, wala itong silbi. Hindi siya tatagal ng higit sa 2 araw pa. Dr. Xiao, nakikiusap akong iligtas mo ang aking ama. Tumayo ka agad. Ikaw at si Pinuno Zhao ay nakapagligtas sa akin ng 2 beses. Naaalala ko ang kabutihang ito. Mayroon ka bang pilak na karayom sa Kukunin ko na ngayon. Mabuti. Pa, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Hindi ko pa ito naramdaman dati. Napakadali. Tinutulungan lang kita pansamantala upang pigilan ang masamang enerhiya sa loob upang tuluyang mapuksa ito. Kakailanganin pa ng kaunting oras. Kakailanganin natin yan mamaya. Pinahahalagahan ko ang iyong paghihirap, Dr. Xiao. One Air. Ito ay tanda ng aking pasasalamat. Sana ay tanggapin ni Mikal na Dr. Xiao ito. Hindi kita iniligtas para sa pera. Ngunit mayroon na isang bagay. Gusto kong humingi ng pabor sa pinuno ng angkan ni Zhao. Sinabi mo, Alam mo ba, Kirin J. Kirin Jade. Ang Kirin Jade ay matagal nang nawawala ng maraming taon. Hindi ko rin alam. Nasaan na ito ngayon? Kahit ikaw hindi alam. Nga pala, One Air. Pumunta ka magsiyasat kung may balita tungkol sa Kirin Jade. Ipagbigay alam agad kay Dr. Xiao. Wailan. Xiaoqi, nasa Dingsheng Hotel ako. Pwede mo ba akong sunduin? Sige, papunta na ako. Pabayaan mo si One Air na maghatid sa'yo. Hindi na kailangang mag-abala. Kaya ko mag-isa. Hanggang mamaya. One Air. Sino ang may-ari ng Dingsheng Hotel? Huang Millionaire. Magbigay ng utos. Ipag-asikaso nila si Dr. Xiao ng may buong hospitality. Maaari ko ba malaman kung si Mr. Xiao ito? Ang pinuno ng pamilyang Zhao ang nagpadala sa akin para salubungin ka. Sa anong pribadong silid sina Ate Lan at ang iba pa? Ate Lan. Sila ba yung mula sa pagtitipon ngayong gabi? Dito po, pakiusap. Tagay, tagay, tagay. Malakas uminom si Miss Lee. Ate Lan. Ayos ka lang ba? Xiaoqi, nandito ka na. Lilan, hindi masama. Kaka-divorce mo lang kay Jokun. Nakahanap ka na ng gigolo. Ganoon ka desperada, suuhaw at hindi mapakali. Paano ka magsalita? Ano? Nagkakamali ba ako? Bawat estudyante dito na hindi nakakaalam. Noong una siyang ikinasal kay Jokun, araw-araw siyang nakakaranas ng karahasan sa tahanan. Naisip ko sa sarili ko, paano kaya nabubugbog ang isang tao araw-araw? Ito ay dahil sa hindi maayos mong pag-uugali at nakipag-ugnayan ka kahit saan, kaya ka nabugbog. Ang paslit ay dapat mabugbog. Kung nangungulila ka sa lalaki, Lilan, pwede kang lumapit kay President Zhu. Mas mahusay siya kaysa sa gwapo sa tabi mo. LSU, tinupad ko ang pangako ko. Naitapos ko na ang alak. Ngayon, maaari mo bang ibigay sa akin ang imbitasyon? Gusto mo ng imbitasyon? Sige, okay lang. Pero mayroon pa akong isa, simpleng hiling. Anong kondisyon? Paano kung maging kasintahan kita ng 1 taon? Lilan, hindi mo ba alam kung ano ang mabuti para sa ang maging kasintahan ng ating President Zhu ay isang oportunidad para sa iyan ay isang karangalan para sa tulad mo. Isang babaeng bayaran na tulad mo ay dapat isipin na pribilehiyo ito. Mabuti. Sa huli, ikaw ay isa lamang. Isang puta na sinasakyan ng lahat. Kung sino man ang kasama ko, pare-pareho lang. Sumusunod kay Boss Zo. Nakakakain at nakakainom ako ng masasarap araw-araw. Tama ka. Paano kung magustuhan ako ni boss? Hindi pa man sabihing maging kasintahan niya. Kahit maging aso niya pa, gugustuhin ko. Dahil sabi ka na maging aso, gawin mo na lang mag-isa. Anong tingin mo sa sarili mo? Anong lakas ng loob mong kausapin ako? Xiaoqi, tumigil ka na. Ikaw naman, Lilan, maging kasintahan kita. Pagkatapos bibigyan kita ng imbitasyon para ibenta ang mga antigo mo. O di kaya, sa mga nagpapautang sa'yo, pupunta sa bahay mo. Pipilitin kang maging isang kaakit-akit na alipin. Ako, Ate Lan, kung kailangan mo ng imbitasyon, makakakuha ako para sa'yo. Hindi kailangang makiusap sa mga hamak na to. Kaibig-ibig kang bata, kaya ko pang ayusin ang pagpasok sa auction. Imbitasyon. Puno ng hangin. Gaano kalakas ang pagbulalas? Anong klaseng lalaki ka? Hindi pa nga ang imbitasyon, hindi mo man lang ang karapatan para pumasok sa gate. Xiaoqi. Huwag mong sobrahan ang sarili mo. Talaga nga, sa isang tawag ko lang, gawin lang, ipating ang imbitasyon. Bata.
Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sa loob ng 10 minuto, ay pating ang imbitasyon. Ako ang magiging apo mo. Kung hindi mo maipating, kung gayon hayaan mo siyang habarin ang lahat ng damit mo. Sumayaw ng pole dance para sa lahat. Ano sa tingin mo? Wala akong ganito, walang kwentang apo. Natatakot ka lang, di ba? Anong klaseng ugali mo? Xiaoqi, kaya mo bang ipa-deliver talaga ang imbitasyon sa auction? Sige, naniniwala ako sa'yo. Zhu, gusto mong maglaro? Makikipaglaro ako sa... Kamusta, pinuno ng pamilyang Zhao? Maaari mo bang ipapadala sa akin ang isang imbitasyon sa auction? Tama ba ang narinig ko? Tinawagan niya pala ang pinuno ng pamilyang Zhao. Nakakatawa naman yan. Subukan mong magpanggap ng mas mahusay. Isang mahalagang tao tulad ng pinuno ng pamilyang Zhao ay malayo sa kakayahan mong makilala. Mukhang ang pole dance ngayong gabi. Kailangan mong sumayaw. Kung hindi posible, maaari kang sumayaw sa akin sa halip, President Zhou. Dahil marami pa tayong oras. Ubo na ang mga inumin. Bakit hindi tayo umorder pa ng iba? Tawagan. Ako ang magbabayad ng bill ngayong gabi. Mapagbigay si CEO Zhou. Hindi pa nga tayo nagsisimulang umorder ng inumin. Paano ito naihatid na agad? Itong bote ng 2014 na Romanée Conti. Ito ang personal kong koleksyon ng alak. Pakisuyo, ay enjoy mo lang. 2014 na Domaine de la Romaine Conti. Siguradong malaki ang halaga nito. Naalala ko, may isang bote ng 2014 na Domaine de la Romanée Conti na naibenta sa auction. Mahigit 3 milyon presyong panglangit. Ano? Ang bote ng alak na to ay higit sa 3 milyon ang presyo. Bakit naman ang boss? Ibibigay sa amin. Masyadong mamahaling alak. Siguradong para to sa pagpapasaya ni President Zhou. Siya ang sa aming Yun Cheng. Maganda rin ang mutual na yan. Isang kilala at maimpluwensyang tao. Tama. Lahat ng naririto. Sino ang katayuan ang makakalamang kay Chief Zhu? Sa'yo ba o sa kanya? Hindi ko alam, ganun ba? Pero itong bote ng alak, siguradong hindi para sa kanya. Hindi para kay Mr. Zhu. Maaaring para sa'yo ba, President Zhu? Huwag pansinin itong binata. Nauuhaw ako ngayon at hindi pa ako nakainom. Napakagandang red wine. Oo. Salamat sa pagiging mapagbigay ni Mr. Zhou. May pagkakataon tayo matikman itong 2014 na Romanée Conti. Dahil gusto ng lahat umino, buksan na natin. Tara na, lahat. Cheers. Talaga naman para sa 3 milyong red wine. Masarap talaga. Si President Zhou at ang iba pa, magbuhos ng isang tasa para kay Lilan. Kung para sa poging ito, hindi siya karapat-dapat umino. President Zhu, itong pogi, si Hauhu ay kasama rin ni Lilan. Paano kung ganito? Luhod ka, buksan mo bibig mo, baka bigyan kita ng ilang patak, ha ha ha. Sobra na kayo. Xiaoqi, tara na. Sandali lang, hindi pa ba dumarating ang imbitasyon? Kung gayon, hindi ka pwedeng umalis. Habarin mo damit mo. Tapusin mo ang pole dance para sa lahat. Pwede ka nang umalis. Striptease. Habarin mo, habarin mo, habarin mo. Habarin mo, habarin mo. Miss Zhao. Sino siya? Boss Zhu. Zhao Wan, ang anak ng pinuno ng pamilyang Zhao. Miss Zhao, ako ang Vice President ng Saihai Real Estate, Sudahay. Hi, nagkita tayo dati sa Charity Gala. Nagkita na tayo dati. Naaalala mo pa ba? Kahit si Chairman Zhou talaga, kilala ni Miss Zhao lahat. Talagang kahanga-hanga si President. Si Miss Zhao ay isang mahalagang tao. Hindi ko man lang siya nakikilala. Hindi ko pa nakita dati. Ano ba to? Sinabi sa akin ni Director Zhu, kahit ang pinuno ng pamilyang Zhao ay nagpakain sa kanya. Zudahay, tama? Oo, tama. Ayokong baboy. Miracle Dr. Xiao. Heto na ang imbitasyon na hinahanap. Dumating na ang aking imbitasyon. Ano yung sinabi mo kanina? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo ulit? Gusto mong lumuhad ako. Hindi pwede. Paano mo nagawa yan? Si Ifik Xiao ay ang tagapagligtas ng buhay ng tatay ko. Ano yung ipinangako mo sa kanya kanina? Gawin mo na ngayon agad. Ano? Tagapagligtas? Ay naku. Yang Master Xiao. Yang Master Xiao. Yang Master Xiao. Ay naku. Lord Xiao. Lord Xiao. Bulag ako. Hindi ko talaga alam na ikaw pala ay aking tagapagligtas. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Kaya mo ba yan? Patawarin mo na ako. Noong ikaw ay nanlalait kay Ate Lan, dapat inisip mo ang mga kahihinatnan. Miss Zhao, gusto kong malugi siya. Kaya mo ba yan? Isang tawag lang sapat na. Ang bote ko ng 2014 na Romanée Conti, bagay ba sa panlasa mo? Hindi ko ininom yan. Kung babagay ba sa panlasa mo o hindi, kailangan mong tanungin sila. Ininom mo yung bote ng alak na yan. Hindi ba sabi mo, para kay Chief Zhu yung alak, pwede natin inumin? Tae, karapat-dapat ba siya? Itong 2014 na Domaine de la Romanée Conti ay espesyal na pinili para kay Mr. Xiao. Pero nainom na natin.
Inumin mo at magbabayad ka. 3,870,000 piso. Hindi bababa dyan. Babasagin ko mga binti mo. Ate Lan, yung imbitasyon na gusto mo. Ayos, sa imbitasyong ito, mabebenta ko yung antike. Miracle Dr. Xiao. Yung Jade Unicorn na hinahanap ay nahanap na. Saan? May balita na, sa auction bukas, baka lumabas yung Killing Jade. Maaari mong subukan ang swerte. Xiao Kia. Malaki na ang naitulong mo sa iyong ate. Sabi mo, paano ko ba sasagutin ang kabutihan mo, ate? Pag-usapan natin yan pagbalik. Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Song Chenji. Mahal, matagal na akong naghihintay sa'yo. Ate Lan, manatili ka sa likuran ko. Hindi. Natakot sa lighter. Nahihi sa takot. Narito ako ngayon para lang. Babalaan ka. Kung sakaling maglakas loob kang muli, naguluhin si Leo Roxu. Papatayin kita. Saka pala, pati ang kapatid mo sa ospital. Ang baril na ito ay para sa iyo. Xiaoqi, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Ayos lang, Ate Lan. Bukas na ang subasta. Gusto kong makuha ang Killing Jade para mag-propose sa pamilya Liu. Pero si Lirox, ginagamit ka lang niya. Ito ang ginagawa mo para sa kanya. Sulit ba? Ito ang utang ko sa kanya. Xiaoqi, Roxu, paano ka nakasama sa kanya nang ganyan? pinilit ako ng lola ko na pumunta. Bata, mukhang kagabi, hindi ka namin binugbog ng sapat. Naglakas loob ka pa ring magpakita sa subasta. Ang nangyari kagabi, pagbabayaran mo yan ng 100 beses, maaga o huli. Roxu, nalaman ko na ang kinaroroonan ng Killing Jade. Huwag kang mag-alala, tiyak na pupunta ako sa pamilya Liu para mag-propose ng kasal. Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Kahit makuha mo pa iyan, anong magiging silbi ng Killing Jade? Nakadesisyon na ako. Pakakasalan ko si Young Master. Ano nung sinabi mo? Hindi mo pa ba nakikita? Si Roxu ay isa ng aking babae. Impossible. Roxu, hindi ba, Lola? Pinipilit ka nilang gawin ito. Walang pumilit sa akin. Kusa kong pinakasalan si Young Masters. Bakit? Dahil hindi ka karapat dapat sa akin. Lirox, may konsensya ka pa ba? Alam mo ba kung gaano karami ang ginawa ni Xiaoqi? Para sa iyo, damdamin niya lang yan. Ako ang mapangahas. Tama, galing ka sa kahirapan. Walang kapangyarihan o impluensya. Kahit gaano pa kahirap ang pangarapin, sa mata namin na mayayaman, isa lang itong biro. Ikaw, Hayaan mo siyang magsalita. ipinanganak ako sa mayamang pamilya. Sanay akong magtamasa ng buhay na puno ng luho at pagmamalabis. Basta't pakasalan ko si Young Masters, mananatili akong mayamang gina upang igalang ng lahat. Pero ikaw, wala kang iba kundi kahihiyan. Kahiyan, CJ, ang ganda ng sinabi mo. Lirox, hindi ko akalain. Ikaw ay isang ganyan, mayabang na babae. Xiaoqi, ang ganyang babae ay hindi naman dapat panatilihin. Hindi kanya gusto. Pero ang ate mo gusto ka. Kung gayon, binabati kita ng kaligayahan. Young Master Song, magsisimula na ang subasta. Pumasok. Bata, sa araw ng kasal ko kay Roxu, huwag mong kalimutang dumalo. Xiaoqi, patawad, wala akong ibang pagpipilian. Palalayain ka ni Song Chenji. Xiaoqi, hindi mo na kailangang alalahanin si Liu Roxu na naghahanap ng Killing Jade. Bumalik na tayo. Dahil narito na tayo. Pumasok tayo at tingnan. Kung may Killing Jade, kukuhanan ko ng litrato at ipadadala sa... Ginoong Song, ngayong gabi, naghanda ako ng ilang magagandang bagay bilang regalo para sa iyo at kay Binibining Leo upang ipagdiwang ang inyong kasal. Ha ha ha. Ikaw na naman, berdeng pagong na ito, hindi pa kita hinahanap. Ikaw pa ang lumapit sa akin, hindi ba? Kaya pala Ginoong Shen. Kung gusto mong magpasalamat, kung paggaling nito sa iyong pagtitip, hindi na kailangan. Sa susunod, tandaan mo lang na huwag basta-basta manghila. Mahal, Ang auction ay may mga patakaran laban sa paglikha ng gulo. akala mo matigas ka? Maghintay ka lang, hintayin matapos ang auction. Tingnan mo kung paano kita pakikitunguhan. Maghihintay ako. Sister Lan, umupo tayo sa harap. Hoy, Ginoong Song, maupo ka. Umalis ka, mga VIP seat, para bang karapat-dapat kayong dalawa na umupo dito? Bingi ka ba o ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginoong Song? Ang mga VIP seat sa auction na ito ay para kay Ginoong Song at kay Binibining Leo. Bilisan mo, isama mo itong cute na ito. Umalis ka. Kami ni Shen Xiao, hindi man lang kwalipikadong umupo, kayo namang dalawang mahal, lalo nang hindi karapat-dapat. Xiaoqi, ang Eli seat na ito ay hindi para sa iyo. Mas mabuti pang pumunta ka sa likod. Kami ni Xiaoqi, may karapatan ba kaming umupo dito? Hindi para kay Binibining ang magpasya. Ikaw na cute, tuturuan kita ng leksyon. Akala mo kaya mong magpatakbo ng tindahan ng pintura, ha? Sige, tawagin ng security dito. Baliin ang mga binti nila. Anong ingay yan? Akala mo ba ito ay palengke? Ay, Manager Lee. Kayong tao, umupo sa upuan ni Young Master Song at pati na rin sa VIP spot ni Miss Leo. Oo nga, silang dalawa. Siguradong nagsingit sila ng patag. Siguro hindi kayo nakatanggap ng imbitasyon. Sino nagsabing wala kaming imbitasyon? Meron talaga kami. Ipakita mo kung gayon. Kunin mo kung gusto mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo?
Phnom Penh Invitation Letter. Imbitasyon ninyo. Talagang peke. Imbitasyon sa Phnom Penh. 3 lang ang kopya. Ang pamilyang Song at Liu, hindi karapat dapat makatanggap. Siguradong peke ito. Kayong dalawa, lagot kayo. Peke talaga itong imbitasyon na ito. Ginoong Lee, kaibigan ko silang dalawa. Ginoong Lee, naaalala ko ang mga patakaran ng auction. Ang mga gumagawa ng peking imbitasyon ay dapat putulan ng mabuti. Mayroon ng ganoong patakaran. Kung gayon, bakit hindi ka pa kumikilos? Guardia. Ano? Nagsisimula ng magmakaawa. Huli na. Nagmamakaawa? Bakit ako magmamakaawa? Dahil kayong dalawa, gumawa ng pekeng Phnom Penh invitation letter. Sino nagsasabing ang imbitasyon ko ay peke? Xiaoqi, tumigil ka na. Ang imbitasyong may gintong gilid na ito, hindi lahat ay nakakakuha nito. Ginoong Lee, sana isaalang-alang ninyo ang dangal ng pamilyang Liu. Patawarin ninyo sila sa pagkakataong. Hindi ko kailangan ang peking kabutihan mo dito. Ginoong Lee, Silly, iminumungkahi ko na una ninyo. Tingnan ang imbitasyong ito at saka isaalang-alang. Kung kakanselahin ito, ang kamay ko kasama si Atel. Mr. Lee, huwag ka nang mag-abala sa pagtingin. Ang Phnom Penh invitation letter na ito ay siguradong peke. Kayo dalawa, putulin niyo na agad ang kamay niya. Ihagis sila palabas. Tama, Manager Lee. Siya nga to. Paano niya nagkaroon ng Phnom Penh Invitation Letter? Tumahimik ka. Maaari ko bang itanong kung ikaw si Mr. Xiao? Ano sa tingin mo? Nipagbigay alam na sa akin ng pinuno ng pamilyang Zhao. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa aking naging ugali kanina. Muntik ko na kayong ma-offend. Pakiusap, maupo na kayo sa isip na ito. Pwede na ba akong umupo ngayon? Ang husay ng pagkasabi. Sige, ang upuang ito pala ay talagang inihanda para sa iyo mula pa kanina. Mr. Lee, ano ang ibig mong sabihin? Ako, sa lahat ng aking dangal, ang panganay na anak ng pamilyang Song ay mas mababa sa isang tao lang. Ang pamilyang Song na iyan lang. Kung maglakas loob kang muling year upon si Mr. Zhao, lumabas ka agad sa auction. Ikaw, halika na, sumama ka sa akin sa pangalawang hilera, at kayong dalawa rin, pumunta kayo sa likod. Umupo kayo sa pasilyo. Ngayon ay idinedeklara ko, ang auction ng Cloud City na ginaganap isang beses sa 5 taon, ay opisyal nang magsisimula. Antigo sa masaganang panahon, ginto sa magulong panahon. Ang unang item sa auction ngayong gabi, ay mula sa Yukiln, Celadon Glazed Lotus Bowl. Panimulang bid, 3 milyon. 3.5 milyon, 4 na milyon. Ki, mahalaga ang mangkok na ito. Kumuha rin tayo ng litrato. Ang Lotus Bowl na ito ay peke. Pek, Makabagong high-grade imitation. Wala kang alam, itong palayok na lotus na Celadon, tunay na bagay ito. naniniwala ako kay Xiaoqi. Sabi niya peke it, kaya peke nga. Ang cute mo naman, naniniwala ka pa rin sa sinasabi niya. Talaga namang wala kang utak, Ginoong Song. Pagkatiwalaan mo ako sa palayok na ito, siguradong tunay ito. Kunin mo sa halagang wala pang 20 milyon. Talagang sulit. 10 milyon. Maghintay ka hanggang malugi ka. Huwag kang iiyak sa pagsisisi mamaya. Binabati kita, Ginoong Song. 10 milyon para sa Celadon Lotus Bowl. Ang pagkita ng 20 milyong ito ay napakadali. Parang niebe lang. Susunod na item para sa auction. Mula sa dinastiyang Ming, purple clay teapot na may gintong buhangin. Simulang bid, 5 milyon. Shen Xiao, ang kanyang tipa, totoo ba o hindi? Peke, ang pamilya ni Shen Xiao ay nasa negosyo ng alahas at antigo. Ang sinabi niya, hindi ito maaaring peke, mas mabuting huwag kang tumaya, upang maiwasang bumili ng peke. Itong purple sand tiapot na ito ay totoo para sa auction. 5 milyon at kalahati, kayo namang dalawang cute. Paggastos ng 5 milyong at kalahati para bumili ng isang bat, mas mabuti pang gamitin na lang ang pera para dito. Ayusin mo ang utak mo. Hindi mo problema yan. 5.5 milyon sa unang beses, 5.5 milyon sa pangalawang beses, 5.5 milyon sa pangatlong beses. Binabati kita, Ginang. Binili sa halagang 5.5 milyon. Purple Sand Gold Teapot. Nagpakatanga ka, tapos kayabangan mo pa rin. Anong klase kang malandi? Hindi pa ako nakakakita ng ganito kabala. Ha ha ha. Sino ang tanga? Hindi ko alam, pero ang alam ko, itong purple clay teapot ko ay totoo, at itong lotus bowl mo, Tinawag mong lotus bowl ko. Ay peke, paano mo mapapatunayan? napakasimple. Ang katawan ng Yukiln ay pinong ang tekstura, may kulay abong bughaw. Ang glaze sa tunay na piraso ay pantay na makinis at kumikinang. Ngunit sa iyo ay may malinaw at malaking depekto, at pati na rin malalaking bahagi ng pagliit ng glaze. Malinaw, ito ay peke. Huwag mo nang tingnan, ito ay isang mataas na kalidad na modernong imitasyon. Hindi ito nakikita ng mata. Ibigay mo sa akin ang magnifying glass. Young Master Song. Naglakas ka bang paglaruan ako? Young Master Song, sobrang tapang ko na yata. Hindi ako magtatangkang lokohin ka. Tingnan mo mismo. Hindi maaari ito. Ako, ikaw ang nagsabi sa akin. 20 milyon para sa kasunduan. Talagang sulit. Ngayon ibinibigay ko sa iyo ang mangkok na ito. Bago bukas, ibigay ang pera sa aking kamay. Hindi, Young Master Song. Nagkaroon ng ilang problema sa bahay kamakailan. Hindi ko kayang ibigay ang ganoong kalaking pera. Young Master Song, iyan ang problema mo. Kung hindi ko makita ang pera bukas, masama ang iyong hihintayin. Young Master Song.
Xiaoqi, nakikita mo ba? Anong tinitingnan mo? Ang tanga. Tutu. Ikaw. Ang pangatlong item sa auction ngayong gabi ay isang piraso mula sa isang kilalang pamilya ng Jade. Ipinagkatiwala sa aming auction para sa consignment sale. Ang panimulang bid ay 30,000. Bato ba itong jaded? Mukhang hindi naman. Mukha lang ito, ordinaryong bato. Biro ba ito? Isang walang kwentang bato lang. At ilalagay mo ito sa auction. Sa halagang 30,000. Kylan Jade. Kung hindi ka interesado, kung gayon ang batong ito ay hindi mabebenta. 30,000 piso. Kukunin ko na. Bakit ka bibili ng basag na bato? Mukhang medyo interesante itong bato. Bibilhin ko lang para sa kasiyahan. Ang huling item sa auction ngayong gabi ay isang replika na istilong tang. Babaeng tao-tauhan na may 3 kulay. Ano ba naman? Una, nagbebenta sila ng mga bato. Ngayon, naglakas loob silang hayagan. Magbenta ng mga peking bata. Tama, ang auction house na ito. Ano itong taon? Palala ito bawat taon. Ang boring naman. Mas mabuti pang umuwi na lang ako ng maaga. Magbabayad ng utang na loob sa asawa. Ate Lan, ang babaeng tau-tauhang ito ay tunay na kayamanan. Kailangang makuha ito kahit anong mangyari. Ngunit ito ay replika. Walang kwenta. Magtiwala ka sa akin. Panimulang bid ng 1,000,000. Kukunin ko na sa 1,000,000. Ang magnanakaw ay magnanakaw pa rin. Ang estatwa ng tagapaglingkod na ito sa pamamagitan ng hindi ito nagkakahalaga kahit 500 piso. Lee Roxu, isa lang itong peking bagay. Kung ayaw mo, Ano ang gagawin ko? Huwag ka nang makialam. DZI bid. At sa ganitong kalidad, dapat ito ay nagkakahalaga ng kahit 100,000. Yili, totoo ba ang sinabi mo ngayon? Ang perlas na dzina ito ay talagang nagkakahalaga ng 100,000,000. Tama, at iyan ay kahit isang konserbatibong pagtatansya. Kung ibenta sa kabisera ng probinsya, maaari itong makuha kahit man lang 150,000,000 yuan. Mayaman na tayo, mayaman na tayo. Xiaoqi, yumaman na tayo. Saan ka pupunta? Sinunod ko na ang mga utos ni Lola na samahan ka sa auction na ito. Tapos na ito, dapat na akong umalis. Ikaw, 150,000,000. Sana makuha ko itong perlas ng langit kung gayon ang pamilya kong Shen ay makakayanan ng mga paghihirap. Dumating na ang mga regalo para sa kasal ng pamilyang So. Ang petsa ng kasal ay itinakda para sa 10 araw mula ngayon. Susundin ko si Lola. Sige. At ikaw naman sa panahong ito, mananatili lang ako sa bahay. Naghahanda para sa mga bagay sa kasal. Anong problema sa iyo? Wala lang, bigla ko lang naramdaman na medyo. Hoy, ayos ka lang ba? Lola, pupunta ako para tingnan si Rox. Sige na, sige na. Gilio, lumabas na ang iyong mga resulta ng pagsusuri. Buntis ka. Buntis. Oo, binabati kita sa pagiging ina. Lee Roxu, Lee Rox, nabuntis ka nga. Tingnan natin kung paano ka makakalabas dito. Xiaoqi. Huwag ka nang uminom pa, hindi pa ako lasing. Xiaoqi. Sapat na iyan, ano bang espesyal kay Lee Roxu? Mas maganda ba ang kanyang katawan kaysa sa akin? Kaakit-akit ba sila tulad ko? Ayaw niya sa'yo. Pero ako, gusto. Ate Lan. Pasensya na, Ate Lan. Kailangan ko talagang gumamit ng banyo. Hindi inakala ni Lee Roxu, ang asul at puting porselana mula sa dinastyang Yuan na binili niya, ay gawa namin. Oo, kung hindi dahil kay Xiaoqi na siyang gumugulo. Ang aming plano ay nagtagumpay. Dahan-dahan lang. Nahanap ko na, setting willows like snow. Isang paraan para matiyak ang kamatayan. Sabihin mo sa akin. Itong willow like snow. Nabuntis siya ng bata. Ano? Nabuntis si Leo Roxo ng bata. Ano? Si Leo Roxo ay may daladalang anak ng ibang lalaki. Ay talagang totoo. Ang kailangan lang nating gawin ay ilantad. Ang katotohanang nagdadala siya ng anak na bunga ng kasal sa kasal. Ang Song family, ang kasal ay tiyak na makakansela. Kapag nagalit si Lola, saka, mapapaalis siya sa Liu family kapag dumating ang oras. Hahaha, kapag dumating ang oras na yon, itong Leo family ay eksaktong ang ating sakop para sa 2 tao lang. Ang iyong nabanggit ay pawang totoo. Xiaoqi, ang tanga mo, paano ako napunta dito? Sagutin mo ako. Kaya kung ano, hoy, bakit ka nagmamadali? Maaaring siya, ang munting nilalang sa kanyang tiyan, ay sa iyo. Hindi mo problema. Wala akong pakialam kung ano ang mga plano mo. Kung maglakas loob kang saktan si Roxu, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Hooray!
Anong tingin mo sa sarili mo? Basura ka lang naman. Paano mo nagawang pagbantaan kami? Wala kayong halaga. Hindi ko lang sisirain si Liroxu. Ang kanyang reputasyon at posisyon. Ilalabas ko rin ang balita tungkol sa bunga ng kasaladalan niya. Gagawin kong parang aso ang pamumuhay niya. Xiaoqi. Atelan, Mahal, ito ay dahil sa sarili mong gawa. kung may mangyari sa kanya, isasama kita sa hukay kasama ko. Atelan, magtiis ka. Nadadahin kita sa ospital. Warner, ang iyong ina, siya. Hindi siya ang aking ina. Warner, alam ko, hindi mo nais kilalanin ang madrestang ito. Ngunit kahit anuman ang mangyari, siya pa rin ang babae ng iyong ama. Siya at ang iyong kapatid ay malapit nang bumalik. Baguhin mo ang ugali mo. Huwag ka nang kumilos ng ganyan. Mahal, umuwi na ako. Ano ngayon kung nakauwi na ako? Nasiyahan ka ba sa ibang bansa? Tay. Mahal. Anong problema sa iyo? Bilisan mo, Zonbo. Ibalik mo ako mula sa ibang bansa patungo sa iyong ama. Ibalik mo ang espesyal na gamot. Sige, hindi ito mahalaga. Warner, pumunta ka at imbitahin si Dr. Xiao. Palaging sinasabi ang aking aura ng pagpatay. Maagang simula. Sige, pupunta ako agad. Sige, dumaan ka na lang muna. Zonbo, bilisan mong imbitahin si hari ng gamot na si Jiang. Kailangan nating makarating doon bago si Zhao Wan. Ang munting paborito na iyon ay bumalik. Ki. Lan, gising ka na. Pasensya na, Lan. Kasalanan ko, naging padalos-dalos ako at nasaktan kita. Okay lang. Para sa iyo. Sulit yan. Sixiao. Miss Zhao, anong sadya mo dito? Sixiao, nag-alab na naman ang masamang enerhiya ng tatay ko. Kailangan mong sumama sa akin agad. Nasa ospital si Lan dahil sa akin. Gusto kong manatili at samahan siya. Ki, sumama ka na kay Miss Zhao. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Lan, hintayin mo ako. Babalik ako agad. Hong Yuan, anong sadya? Naparito para manghiram ng isang bagay. Ano itong bagay na to? Alam mo yan sa puso mo. Ilabas ang Tianzo. Sa panaginip, pag-aari ko to at Nikki. Bakit ko ibibigay sa iyo? Shen Xiao, huwag ka nang magsayang ng salita sa kanya. Dakpin siya at pahirapan. Magtatapat din siya agad. Oo, magandang ideya. Akyat. Manggagamot na milagro Xiao. Pakiusap, iligtas mo ang aking tatay. Zhao Wan, bakit mo dinala ang lalaking ito rito? Sinusubukan mo bang patayin ang iyong ama? Siya si manggagamot na milagro Xiao. Tanging siya lang ang makapagliligtas sa aking ama. Kilala rin bilang Dr. Xiao. Sa tingin mo ba hindi ko siya kilala? Isang kolektor ng basura. Isang hanggal lang. Dati, kahit kumukuha ng mga bote ng tubig na itinapon ko sa tabi ng daan. Tumahimik ka. Ang iyong pag-ugali kay Dr. Xiao. Magpakita ka ng paggalang. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Ako ang asawa ng pamilyang Zhao. Ang iyong madrasta. Ayos ka lang ba? Nanay, inimbita ko si Guru Jiang ang hari ng gamot. Ay, naku. Magaling. Guru Jiang ang hari ng gamot. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kadalubhasaan? Maliligtas ang buhay ng aking asawa. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Siyempre, sa mundong ito, walang Jiang ang hari ng gamot. Ang mga lagpas na sa lunas. Zonbo, inimbita mo ang hari ng gamot na si Jiang. Kapag gumaling na ang sakit ng iyong ama, tiyak niyang pananagutin ang pamilyang Jiang. Hayaan mo na sa iyo ang paghawak nito kapag dumating ang panahong iyon. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Maliitin kami, ina at anak. Jiang ang hari ng gamot. Bilisan mo at suriin ang aking ama. Mabagal. Bobo pa, naghahanap ka ba ng pamatayan? Sa kanyang iniksyon na yon, ang pinuno ng pamilyang Zhao ay agad na mamamatay. Batang pasaway ka. Paano mo nagagawang questionin ang aking kakayahan sa medisina? Huwag mo siyang pansinin, isa lang siyang hanggal. Maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng acupuncture needles. Huwag mo nang pansinin ang nakakatuwang maliit na nilalang na ito. Kapag gumaling na ang tatay ko, haharapin kita ng maayos. Kung gusto mong ang pinuno ng pamilyang Zhao ay namatay na, hayaan mo itong kwak na ito na tusukin siya ng karayom. Bastardo, sa loob ng mga dekada, ang matandang ito ay nagprakti ng gamot gamit ang karayom sa kamay. Hindi mabilang na buhay ang naligtas. Ngunit narito ka, isang walang kwentang bata. Paano mo nagagawang ipahiya ako ng ganito? Pagod ka na bang mabuhay? Zhao Wan, ilabas ninyo ang hanggal na ito. Dito, pinagmamadali ninyo ang acupuncture treatment ni Master Jiang. Hindi ko kayo mapapatawad. Umalis ka na ngayon. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, hayaan mo siyang gawin ang acupuncture. Si Jiang ang hari ng gamot, huwag mo siyang pansinin. Bilisan mo na at gawin na ang acupuncture. Dad,
Dad, gising ka na. Oh, mahal kong asawa, sa pagkakataong ito, lahat ay dahil kay Zonbo. Inanyayahan niya si Master Jiang, ang hari ng gamot, para tuluyan ka ng pagalingin. Maalalahanin si Zonbo. Salamat, Master Jiang ang hari ng gamot. Isang maliit na pabor lang. Master Jiao, huwag ka nang magpakababa. Sino nga ba ang nagsabi kanina, na sa paggamit ng himalaing karayom ni Old Jiang, tiyak na makakatagpo ng kanyang kapalaran ang aking asawa? Dad, Jiawan, mula sa kung saan, nakakuha ng isang munting kayamanan. Nabara lang. Ang hari ng gamot ay nag-acupuncture para sa'yo. Nais mo ang iyong kamatayan. Miracle Doctor, Xiao. Patriarch Jiao. Maaari ka nang gumawa ng iyong mga kaayusan sa... Naghahanap ka ng kamatayan. Itay, Mahal. anong nangyayari? Hindi ito maaari. Patay na. Jiang Yawang, ito, ano bang nangyayari dito? Patay na ba siya? Itay, Naniniwala ka na ba ngayon? Dr. Xiao, nakikiusap ako. Pakiusap, isinamo ko, iligtas niyo ang aking itay. Hanggat kaya niyong iligtas ang aking, gagawin ko ang lahat na hilingin mo. Ha 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 ha. Patay na si Zhao Shenshen. Mamaya, ikaw na ngayon ang pinuno ng pamilyang Zhao. Pamilyang Zhao, ngayon, tayong dalawa na lang, ina at anak. Pinuno, hindi ba't kung ano man ang aking naisip, makukuha ko? Mga mahal ko, ang buhay ng aking itay ay nasa bingit ng kamatayan at ang tanging naiisip ay ang paghahati-hati ng pamilyang. Wala na ba kayong awa? Matagal ko nang hinihintay na mamatay ang matandang asong ito. Napakagaling ni Zonbo, ngunit hindi niya ito masisilayan. Sinabi pa nga nila sa akin na ibibigay nila sa iyo ang pamilyang Zhao. HMPH, at higit pa riyan, kayo, ang tunay na mga cutie. Dahil kay Zhao Shenshen, kayong dalawa ang pumatay sa kanya. Binibintang mo sa iba, ha? At ano naman kung oo? Jiang na hari ng gamot. Hindi mo siguro gugustuhin na kumalat ang insidenteng ito kung saan ikaw ang sanhi ng pagkamatay ng isang tao, di ba? Sisirain nito ang iyong reputasyon. Ito. Dahil sa iyong katayuan sa Cloud Seat, magpatotoo ka lang laban sa kanilang dalawa. Para sa pagpatay kay Zhao Shenshen, ako at si Zonbo, makatwiran naming aagawin ang pamilya Zhao. Ikaw pa rin. Higit sa lahat, Jiang na hari ng gamot. Kung gayon, binabati kita. Madam, hawak mo na ang pamilya Jiao. Ang saya-saya ninyo, hindi ba't napakaaga pa? Ikaw na maliit na cute, pinatay mo ang aking ama. Naglakas loob ka pa rin magsalita ng walang kwenta rito. Ngayong gabi, gagamitin ko ang ulo ninyong dalawa para bigyang pugay ang kaluluwa ng aking ama sa langit. Wala ka ng pagkakataong yan. Buhay. Tatay, Oh, mahal kong asawa. Oh, ayos ka lang, napakagaling. Ako at si Zonbo, labis na nag-alala sa iyo. Gusto mong mamatay ako agad para mahati ninyo ang ari-arian ng pamilya Jiao, di ba? Hindi ganoon. Salamat, Dr. Xiao, sa pagligtas sa aking buhay. Walang anuman. Ang masamang enerhiya sa loob mo, lubos ko na itong nalinis. Magpahinga ka lang ng ilang araw pa, at ganap itong manunumbalik sa lalong madaling panahon. Hoy, Lan, huwag kang sumigaw. Nahuli ko na siya, si Shen Hongyuan. Anong ginawa mo kay Lan? Sa loob ng kalahating oras, sa auction, ang celestial bead na yon, na nakuha mula sa labas ng Cloud City, ang hindi natapos na gusali ay darating. Kung hindi, maghintay ka lang para sa babaeng ito. Napahirapan ko hanggang mamatay. Hongyuan. Miracle Doctor, Xiao. Anong nangyari? Kinuha ni Shen Hongyuan si Lanjay. Pinilit niya ibigay ang mga auction item, isang bargay na Tian Sube. Ano? Siguradong pagod na sa buhay ang pamilyang Shen. Patriarch Zhao, kailangan kong pumunta para iligtas si Lan. Uwi na muna ako. Kayo lahat. Hahayaan ko kayo mamaya. One Air. Tipunin mo lahat. Burahin ang pamilyang Shen. Shen Hongyuan, pakawalan mo agad si Ate Lan. Nasaan ang gusto ko? Pakawalan mo si Ate Lan. Ang Zaibet, ibibigay ko sa'yo. hindi mo dapat ibigay sa kanya. Ibigay mo na. Ang cute mo. Sino nagsabi sa iyo na Bascuset ang ating young master chef? Bilisan mo, ibigay mo ang Sky Pearl. Ibigay mo sa akin. Mr. Shen. Ito ay totoo. Ha ha ha. Ang Tiansu ay naibigay ko na sa'yo. Maaari ba nating pakawalan na si Ate Lan ngayon? May utang ka pa sa akin. Hindi mo pa ibinibigay sa akin. Ano pa ang gusto mo?
Anong pinapanggap mo dito? Ibigay mo ang bagay na nagkakahalaga ng 30 milyon. Ibigay mo ang Night Luminescent Pearl. Ang Night Luminescent Pearl, naibenta ko na kay Head of the Zhao family. Gusto mo ba? Pumunta ka sa kanya. Iniisip mong tanga ko? Anong klaseng tao si He Zhao? Ang humingi sa kanya ng mga bagay ay hindi naiiba sa paglalakad patungo sa iyong kamatayan. Mr. Chen, sa batang tanga na ito, tigilan na ang walang kwenta dahil hindi niya ito maibibigay. Basagin mo ang mga binti niya. Tignan natin kung sino ang magtatangkang. Pinuno ng ang Panjao. Hindi mo ba gusto ang kumikinang na perlas? Waner, ibigay mo sa kanya. Kunin mo. Master Zhao, ikaw, nakakatawa. Kung alam ko lang, may ganoong relasyon. Tiyak na sana. Napakalakas ng loob mo na makipag-away kay Zhao Shenshen, ang iyong tagapagligtas sa lahat ng tao. Alam mo ba kung ilang paraan ka maaaring mamatay? Tagapagligtas. Ang pamilya mong Shen. Tapos na, manggagamot ng milagro Zhao. Ang 2 taong ito, paano mo gusto silang harapin? Pasensya na, Xiaoqi, nagkamali ako. Ito ay ganap na wala kinalaman sa akin. Lahat ito ay dahil sa kanya. Ibalik ko sa iyo ang perlas ng langit. Mahabag ka sa akin, okay, pakawalan mo ako. Chen Rongrong, ikaw na cute little thing. May sinabi ba akong mali? Ikaw, ang pamilyang Shen, humaharap sa krisis. Nais kunin ang makalangit na perlas ni Xiaoqi. Kaya naman ako nagpunta sa ospital at inilayo si Ate Lan. Sinabi mo rin na pagkatapos makuha ang perlas ng langit, papatayin mo si Xiaoqi. At paglalaroan si Ate Lan. Wala akong pamilya na Zhao. Chen Rongrong, ikaw na cute little thing. Papamatayin kita. Xiaoqi, hindi ko sinasadya, nalokohin ka. Lahat ito ay dahil kay Shen Hongyuan. Tinakat niya ako. Kung hindi ako sumunod sa kanyang mga salita, tinakat niya na papatayin ka niya kung hindi ako susunod sa kanya. Ginawa ko lang ito para protektahan ka, kaya naman sumunod ako sa kanyang mga utos. Xiaoqi, sa ngayon, at pumasok sa pabor ng pamilyang Zhao, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa iyo. Mula umpisa hanggang dulo, tanging ikaw lang ang minahal ko. Gagawin ko, aalagaan kitang mabuti. Maging mabuti akong babae para sa iyo, okay? Umalis ka. Umalis ka. Karga mo yan, cute little thing. Sino ba sa tingin mo si Xiaoqi? Paano niya paniniwalaan ang mga kasinungalingan? Pinuno ng Angkan Zhao. Manggagamot ng milagro Zhao. Ayokong makita muli ang 2 taong ito. Naiintindihan ko. Ayoko na nito. Xiaoqi, hindi na ako magtatangkang gawin ito muli. Hindi na talaga ako magtatangkang gawin muli. Xiaoqi. Oh, Panginoong Zhao. Panginoong Zhao. Panginoong Zhao. Mahabag ka sa akin, Panginoong Zhao. Manggagamot ng milagro Zhao. Nahanap mo na ba ang Kirin Jade? Ang Kirin Jade ay talagang isang bihirang kayamanan. Hindi ito ganoon kadaling mahanap. Kung gayon, nasa problema tayo. Kakakuha ko lang ng balita. Ang pamilyang Song ay pupunta sa pamilyang Liu bukas ng maaga para kunin ang nobya. Sige na, hayaan na natin silang kunin siya. Basta, si Liu Roxo na yon ay hindi karapat-dapat para sa ating Xiaoqi. Ate Lan, Xiaoqi. buntis si Roxu ng anak ko. Ano? Kailangan kong pumunta sa pamilyang Liu bukas. Hindi ko maaaring hayaan si Roxu makapag-asawa ng bastos na si Song Chenji. Paano naman ako? Ano ako? Ate Lan, alam ko, sa puso mo, isa lang akong babaeng diborsyada. Hindi ako makukumpara sa kanya, si Liu Roxu. Kung ikaw bukas, Kung ipipilit mong hanapin siya, huwag ka nang muling lumapit sa akin. Ate Lan, Tay. Naiintindihan ko si Dr. Xiao. Malamang pupunta siya sa pamilyang Liu bukas. One Air. Ilalabas mo ang painting ko na daan-daang ibon nagpupugay sa Phoenix para sa akin. Painting na daan-daang ibon nagpupugay sa Phoenix. Pinta ng 100 ibon na nagpupugay sa Agila. Tatay, pinta ng 100 ibon na nagpupugay sa Agila at ang Jade Kilig. Gayunpaman, sila ay mga kayamanan na may presyo ngunit walang merkado. Minsang iniligtas ni Divine Dr. Xiao ang aking buhay. Isang pinta ng 100 ibon na nagpupugay sa Agila. Ano ang kahalagahan nito? Sa pinta na ito, kahit hindi nakuha ng ginang ang Kirin Jade, itatangi pa rin niya ang aking mukha. Ipakasal si Liu Roxo sa kanya. Ngunit, Hindi na kailangan sabihin pa. Ihanda mo ang pinta. Bukas ay personal akong bibisita sa pamilyang Liu. Ginang, ito ang mga regalo sa kasal na dala ko. Papakasalan si Roxo sa aking pamilya ngayon. Umuwi ka na sa akin. Sige. Leo Rox, nasabi ko na dati, hindi ka makakatakas sa aking hawak. Kapag napangasawa ka na ng aming pamilyang Song, ituturing kita na parang aso. At aalagaan ka ng maayos. Haha. Mula ngayon, Rozu, ikaw na ngayon ang babae ni Song Xiao. Sino ang sumusuporta at sino ang tumututol? Tumatanggi ako. Xiaoqi.
Ikaw na basura. Pagod ka na bang mabuhay? Xiaoqi, umalis ka na dito. Hindi ka pa kakalampasin ni Song Cheng. Alam ko na ang lahat tungkol sa usapin ni Xux. Hindi mo na kailangang magtiis sa katahimikan. Nandito ako ngayon. Walang sinuman ang makakaapi sa'yo. Oh, naglakas loob kang bumalik, talunat. Mukhang hindi mo matiis na iwanan. Ang mahalagang kayamanan sa tiyan ni Leo Roxu. Bastardo Tinti, ano ang sinabi mo? Lola, hindi mo pa alam. Itong Willow like Snow, nagdadala ng anak ng gwapong lalaking Ano? Roxu, totoo ba na may dala kang kayamanan sa iyong tiyan? Ito ang anak ni Xiaoqi at hindi isang bastardo. Ang mga babae na tulad mo ay nagdadala ng kahihiyan sa ating pamilyang napahiya tayong lahat. Roxu, Ang babaeng kahihiyan, Lola, hindi karapat-dapat manatili sa ating pamilya. Paalisin siya dito kaagad. Tama yan. Kung mananatili siya sa pamilyang Leo, ipanganak ang bastardo na ito. Hindi ba tayo tuluyang mapapahiya sa Yuncheng? Buntis bago ikasal. Umalis ka na sa pamilyang Liyo ngayon dit. Hindi ko pinalalaki ang isang mahalagang apo na tulad mo. Mabagal. Young Master Song, Leo Rox. isa lang siyang puta, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Tama yan, yung Master Song. Sa iyong katayuan. Anong klaseng babae ang hindi mo mahahanap? Bakit mo guguluhin si Leo Roxu? Isang babaeng tulad niya, haha. Lubos akong humihingi ng paumanhin, Young Master Song. Kasalanan ko ang hindi pagtuturo ng maayos sa aking anak. Maaari ninyong ibalik muna ang mga regalo sa kasal. Personal akong bibisita sa inyong kagalang-galang na pamilya sa ibang araw upang humingi ng paumanhin. Ang ibinigay ko, walang dahilan para ibalik ito. Hindi ba lang siya buntis sa isang mahalaga? Pumunta ka lang sa ospital at ipa-abort ito. sino ang maglalakas loob na hawakan ang anak namin ni Roxu? Kukunin ko ang kanyang buhay. Lola, ito ang anak namin ni Xiaoqi. Hindi ko ito ipapaabot. Manahimik ka. Ikaw na bastardo. Ang dote mula sa matandang ginang ay dapat tanggapin. Gayunpaman, si Leo Roxo ay buntis sa isang mahalagang anak. Nais na pakasalan siya ng formal. Ay hindi na posible. Maaari lamang siyang maging kirida ng pamilya Song. Paglingkuran ako na parang Naghahanap ka ba ng kamatayan? Xiaoqi, huwag kang magpadalos-dalos. Ang pamilya Song ay hindi mo basta-basta kayang galitin. Roxo, kung may bahid man lang sa iyong mga mata at nandito pa ako, ang iyong lola, alugin mo na ang munting kayamanang ito para sa akin. Maging isang kabit ka na kay Ginoong Song. Huwag kang maging walang utang na loob. Hindi ka na nga pinapansin ni Ginoong Song para pagtalunan. Ang usapin ng bata sa iyong sinapupunan. Ngunit inaalok ka pa rin niya ng lugar sa pamilya Song bilang kabit. Maswerte ka pa nga sa isang babaeng tulad mo. ipaalis mo na agad ang sanggol na iyan. Leo Roxo, kung magmamalaki ka pa rin, edi sumama ka na lang sa lalaking ito. Hintayin mo ang galit ng pamilya Song. Talagang ipinagyayabang ng pamilya Song ang kanilang kapangyarihan. Patriarka Zhao, ano ang nagdala sa iyo rito? Dumating ako upang ihatid ang mga regalo sa kasal para kay banal na Dr. Sinong banal na doktor Xiao ang tinutukoy mo? Patriarchas Hao, ang banal na Dr. Xiao na binanggit. Siya kaya ang lalaking ito. Paano mo nagawang insultuhan ng aking tagapagtaguyod? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tagapagtaguyod. One Air. Ang sandaang ibon na sumasamba sa Phoenix na pagpipinta. Dali, tingnan nyo. Hindi masama may postahan si Dr. Xiao sa inyong lahat. Ang paghahanap sa Killing Jade. Pagkatapos ay kailangan ninyong iPangako ang kamay ni Binibining Leo sa kanya. Ngunit ang Killing Jade na ito ay matagal nang nawawala. Kaya, papalitan ko ito ng isang bagay na katumbas ng halaga. Ang pagpipintang, sandaang ibon na sumasamba sa Phoenix. Ano sa palagay ng ginang tungkol dito? Sige. Aba, hindi maaari. Akin si Leo Roxo. Sa buhay na ito, maaari lamang siyang maging aking kabit. Nais ba ninyo, pamilya Song, na mawala sa Yuncheng? Gusto nyo bang, pamilya Song, mawala sa Yuncheng? Patriarch, wala akong balak na maging bastos. Ngunit ang nauna nating taya, ay tungkol sa Killing Jade. Kung ipipilit ninyong gamitin, ang pinta na ito bilang kapalit nito, ay may tuturing na pang-api. Eksakto. Alam namin na kayo ang pinakamataas na pinuno ng pamilya dito sa Yuncheng. Pero hindi pa rin kayo pwedeng mang-api ng iba, ordinaryong tao. Paano ninyo mapapanatili ang inyong kredibilidad kung malaman ito? Manahimik ka. Sa totoo lang, Master Zhao, kung ipipilit ninyong gamitin, ang pinta na ito bilang kapalit ng Kirin Jade, sinusumpa ko. Pero hindi ko ito tatanggapin. Sapat na ba kung ako ang kukunin ang Kirin Jade? Sumang-ayon kayong lahat na pakasalan ako ni Roxu. Oo, ikaw, itong lalaki. Kung makukuha ko lang ang Kirin Jade, huwag mong isiping pakasalan ng babaeng ito. Kahit pa ikaw, luluhod ako sa harap mo at duduraan ang sweles ng sapatos mo. Ngayon, tiyak na duduraan mo ang swelas na ito. Huwag kang magpakamatapang, Xiao. Roxu, huwag kang mag-alala. Isa lang naman ang Killing Jade. Kukunin ko na ngayon din. Sinasabi mo bang ang basurang bato na ito ang Killing Jade? Nabaliw ka na ba? Ganito kasi, Xiao Qi. Kung ang basag na bato na ito ay Kirin Jade, kakainin ko ito agad. Kitang-kita ko na kung ano ka, kaibigan. Talagang tanga ka. Nagpapakita ng basurang bato at tinatawag itong Jade ng unicorn. Haha. Paano mo nagawang pagtawanan ako? Anong nagmamadali? Ang tunay na palabas ay darating pa. Buksan mo ang iyong mga mata. Tignan mo ng malinaw kung ito ba ay bato o Killing Jade.
Bakit ako sasang-ayon? Tama, Lola. Masyado kang kumakampi. Huwag mong kalimutan na apo mo rin si Tingting. Na, HMPH, wala kang karapatang sabihan ako na desisyonan na. 3 araw mula ngayon, sa iyong kasal, formal ko itong ipapahayag. Ang pamilyang Liu ay ipauubaya sa mga kamay mo at ni Xiaoqi, Patriarch Zhao. Lubos kaming aasa sa iyo para sa pamilyang Liu mula ngayon. Itay, medyo tuso ang matandang ito. Walang problema, Divine Physician Xiao. Dahil naayos na ang petsa ng kasal, ang kasal sa pagitan mo at ni Leo ay personal kong aayusin. Miracle Dr. Xiao, ang kilalang bridal shop sa Yonshe. Lahat ay nasa pangalan ng aking pamilyang Zhao. Pwede na kayong pumili ni Liu kung ano ang gusto nyo. Kung gayon, nagpapasalamat ako kay Zhao, ang ulo ng pamilyang Zhao. Masamang bata. Sige na, tumawa ka. Gagawin kong libing ang kasal mo sa lalong madaling panahon. Director Zhang, sa susunod na buwan ang pagpili ng manager. Matagal na niyang tinitingnan ang posisyong ito sa mahabang panahon. Huwag kang mag-alala. Gawin kang manager. Hindi lang ba ito usapin ng aking salita? Alam kong Presidente Zhang ang pinakamahusay. Ikaw, masamang babae ka. Pumunta ka sa kotse ko pagkatapos ng trabaho. Gagawin kitang tawagin ako ng daddy. Ha ha ha. Hello, narito kami para bumili ng wedding dress. Bakit ka sumisigaw? Hindi mo ba nakikita na abala ako dito? Sino ba ang inakala ko? Kaya ikaw pala, itong lalaking ito. Sino ang mag-aakala? Ikaw pala, cute kang bata. Makia, Hindi kita pinapansin dito. Umalis ka na. Ingatan mo ang tono mo. Kunin mo ang manager mo. Dito. Ako ang nandito, namamahala. Presidente Zhang, huwag mong pansinin itong baliw na ito. Kakilala ko siya dati. Dating kaklase. Isang mahirap na tao mula sa probinsya. Lumabas na isa lang pala siyang probinsyano. Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka na dito. ginawa mo ito ng ganito, nag-serve ng mga customer. Biro, ito ang upscale Cloud City, ang tahanan ng pinakamahal na bridal store, kung saan ang bawat gown ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Malayo sa kayang bilhin ng isang pulubi na tulad mo. Kaya mo bang bilhin? Dalhin nyo ang pinakamahal na wedding dress sa tindahan nyo. Ibigay nyo sa akin. Shen, i-swipe mo ang bank card na ito. Kung walang pera dito, sisirain ko ang mga paanong pulubi na ito. Zhang. Anong problema? Tingnan mo. 1, 10 milyon. Hindi ba ikaw yung gustong basagin ang mga pa? Mr. Xiao, walang magandang salita mula sa mga tulad mo. Huwag po, mahal na nakatatanda. Bumaba sa antas ko. Bakit ka pa nakatayo dyan? Dalhian mo at humingi ng paumanhin kay Master Xiao. Roxu, pumili tayo ng wedding dress. Roxu, ano sa tingin mo ang wedding dress set na ito? Napakaganda. Master Xiao, gusto mo bang tulungan kita? Ibitawan ang mga damit. Hayaan nyo itong dalagang. Sumubok. Hoy, sige. Xiaoqi. Maganda ba? Xiaoqi, may nosebleed ka. Xiaoqi, may nosebleed ka. Hindi lang yan. Napakaganda. Magkano ang wedding dress na ito? 1,300,000 piso. Xiao Ye, sandali lang po. Kailangan kong sagutin itong tawag. Missy. Ano? Oh, sige. Naiintindihan ko. Mr. Xiao. Ang sabi ng aming binibini, ang buong shopping mall na ito ay sa iyo. Alin ang gusto mo? Kunin mo kung ano ang gusto mo. Libre. Kung gayon ay gawin mo sa akin ang isang pabor. Salamat, Ginang. Tara na. Ayos ka lang ba? Okay lang. Ingat sa iyong paglalakbay. Ang cute mong bata. Iligpit mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Bakit? Hindi ka ba nangako sa akin? Gusto mo bang maging manager ako? Gusto mo pa rin maging manager? Alam mo ba kung sino si Master Xiao? Siya ay isang respetadong bisita ng pamilyang Zhao. Iligpit mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Young Master Song, sigurado ka bang may paraan ka para patayin si Xiaoqi at Liu Roxu at tulungan kaming makuha ang pamilyang Liu? Oo, mayroon. Depende na lang sa inyo kung kaya niyong gawin. Basta makatulong ito sa atin. Makuha ang pamilyang Liu. Kahit ano pa yan, handa namin itong gawin. Iyan ang sinabi mo. Walang kulay at walang amoy ang gamot na ito. Isang patak lang ay sapat na para pumatay. Lihim mo itong ilalagay sa tsaa. Hintayin na inumin ng matriarka, sina Xiaoqi at Liu Roxu. Isang tasang may lason. Sa loob ng 5 segundo, mamamatay sila sa lason. Nandoon ako para isama ang mga opisyal ng kagawaran ng hustisya sa mga kaso ng paglason para arestuhin si Xiaoqi. Pamilyang Liu, sa iyo na.
Ting Ting, mabait si Lola sa atin, hindi natin ito magagawa. Bitawan niyo ang matandang iyon. Ibigay ang pamilyang Liu kay Liu Rox. Simula noon, hindi na siya ang lola ko. Masama ang ugali ng matandang iyon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi tapat. Ha ha ha, kaya pala si Ting Ting, talagang may taong nakalaan para sa dakilang tagumpay. Pagtagumpay ni Young Masters, magpapadala ako ng tao para ayusin si Liu Rox. Ang sanggol sa sinapupunan ay ipapaabot. Dadadalin sa kama mo para paglaruan mo kung ano ang gusto. Ha 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 ha, kung gayon ay gagawin ko na ang salamat, Ting Ting. Ha 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 ha. Dr. Xiao at si Leo. Itong brilyante ng jade na kulay imperial ay ibinibigay sa inyo bilang regalo sa kasal. Nais namin kayong batiin ng maligayang kasal. Naway magkaroon kayo agad ng anak na lalaki. Salamat, Family Head Zhao. Xiaoqi, Sister Lan, nandito ka na. Ano, takot ka bang nandito ako para gumawa ng gulo? Hindi, Sister Lan. Sige na. Tingnan mo ang pagiging balisa mo. Ang sama ko talaga. Ang ganda niya. Hindi nakapagtataka na ikaw ang pinili niya. Pasensya na, Sis Lan. Okay lang. Nagkamali lang ako ng akala. Sister Lan, huwag kang mag-alala. Pumunta ako ngayon para batiin kayong dalawa. Salamat, Sister Lan. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, pangako ka lang sa akin ng isang bagay. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, ipangako mo lang sa akin ang isang bagay. Sabi mo, kung ito ay nasa aking kapangyarihan, siguradong papayag ako. Naghihintay para sa kapag ipinanganak na ang magiging anak. Gusto kong maging ninang ng bata. Ninang, Hindi? syempre. Kung gayon, ayos na. Hihintayin natin hanggang ipanganak ang sanggol. Siguradong bibigyan ko siya ng isa. Malaking pulang sobre. Malapit nang magsimula ang kasal. Hindi pa huli para umurong ka na ngayon. Tumahimik ka, ang aking napagpasyahan. Walang makakapigil sa akin. Misteryosong Dr. Xiao, dumating na ang mapalad na oras. Maaari nang magsimula ang kasal. Bayaw, tulad ni Atex. Mabilis na ihain ang saa sa lola. Lola, pakiusap, uminom ng tsaa. Oh, Lola. Anong nangyari? Wala naman po. Sinabi ko na po sa inyo na medyo mainit ang tsaa. Mag-ingat po kayo at baka mapasok kayo. Okay lang po, lola. Ngayon, lahat, may dalawa akong ihahayag. Una sa lahat, upang batiin ang aking si Leo Roxu sa kanyang engranding kasal. Ang pangalawa, ay ibibigay ko ang yaman ng pamilyang Leo kay... Lola, Lola, ayos lang po ba kayo? Umalis ka nga dyan. Lola, ano po ang sinabi? May lason ang saa. Si Liu Roxui at Xiaoqi ang naglagay ng lason sa kanya. Kayong dalawa, paano ninyo nalason si Lola? Hindi ako. Itinatanggi mo pa rin. Malinaw na nilason ni Xiaoqi ang saa para ibigay kay Lola. Song Chenji, Xiao Qi, paano mo nagawa ito? Naglakas loob kang lasunin ng matandang babae. Supervisor Wang, arestuhin mo kagad ang mamamatay tao na ito. Dalhin niyo siya rito. Dalhin siya sa kuanihan ng hustisya. Hindi nilason ni Xiaoqi ang sinuman. Hindi mo siya pwedeng arestuhin. Kailangan ng ebidensya para arestuhin ang isang tao. Ano ang karapatan mo para sabihin yan? Ang lason ay inilagay ni Xiaoqi. Ang saa na ininom ni Lola ay ibinigay sa kanya ni Xiaoqi. Kung hindi siya, sino pa? Tatay. Huwag kang mag-alala. Ang banal naman gagamot na si Xiao ang bahala. Roxu. Ate Lan, nakuha ko. Nagsimula pa lang ang ginang sa pagkalaso. Dala mo ang Ministry of Justice. Hindi ito maaaring magkataon lang. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga ay, uminom ang ginang ng iyong tsaa. Namatay lang dahil sa lason. Sa puntong ito pa lang. Maaari kang makulong habang buhay. Paano mo nalaman na namatay ang ginang? Malinaw na. Uminom siya ng akin. Naglakas loob ka bang baluktutin ang aking mga salita? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw dapat nag-uutos kay Liu Tingting na lasonin ang tsaa at pagkatapos ay gamit ang aking kamay para ipainom ito sa matandang babae. Nagsasalita ka ng walang kwenta. Huwag mong pakinggan ang mga walang kwentang sinasabi niya. Malinaw na kinagigiliwan mo ang kayamanan ng pamilyang Liu. Kaya mo nilason si Lola. Xiao Qi, tumigil ka na sa pagpupumiglas. Ang ebidensya, parehong patoto at pisikal ay narito lahat. Ano pa ang masasabi mo? Maghintay ka hanggang sa ikulong ka. Kikilos ako kagad. Patayin ang anak sa sinapupunan ni Liu Roxu. Pagkatapos ay ikulong siya sa lupain ng pamilyang Song. Hayaan siyang mabuhay ng mas malala pa sa kamatayan. Bakit ka pa nakatayo dyan? Mabilis na ihagis siya sa kulungan. Pagkatapos ay barilin silang patay. Kumilos na. Patriarch Zhao, protektahan mo ako. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Umalis ka sa daan, pinuno ng pamilyang Zhao. Ang Panginoon ng Cloud City ay hindi man lang mangangahas na kausapin ako ng ganyan. Ikaw na maliit na tagamasid lang. Sino ka sa tingin mo?
Supervisor Wang, malapit nang sirain ng lalaking ito ang mga bagay-bagay. Mabilis na ibagsak siya. Patriarch, nagsasagawa ako ng opisyal na tungkulin. Pakiusap, umalis ka. Sino ang mangangahas na humakbang? Umalis ka. Lola, impossible ito. Ayos lang ba si Lola? Kayo, lumapit kayo dito. Lola, wala akong kinalaman dito. Kasalanan ni Song Cheng Jia. Mayroon din ng gamot na ibinigay ni Liu Tingting sa'yo. Wala akong kinalaman dito. Kung Xiaoming, duwag kang duwag. Huwag mo siyang hayaang makatakas, One Air. Supervisor Wang. Ngayon, mayroon na tayong mga saksi at pisikal na ebidensya. Nagkutsahan sila para maglason. Hindi mo pa ba sila aarestuhin? Supervisor Wang, kaibigan ka ng tatay ko. Supervisor Wang, sinusubukan mo bang baluktutin ng batas para sa personal na pakinabang? Dalhin siya dito. Ibalik silang dalawa sa Ministry of Justice. Opo. Lola, mali ako. Hindi ko na ulitin. Pagbigyan mo na ako, pakiusap. Tumahimik ka, wala akong apo na pusong kasing sama ng ahas at alakdan. Bagay lang sa iyo na sinaktan mo ang iba at ang iyong sarili. Xiao Qi, binigyan mo ako ng buhay. Ipinagkakatiwala ko ang pamilyang Liu at si Roxu sa iyo. Huwag mo akong bibiguin. Huwag kang mag-alala, Lola. Gagamitin ko ang buong buhay ko upang mahalin at protektahan si Snow White. Kuya, hipag. Pakakasalan mo ba ako?